Si Noah ay ipinanganak bilang ika-13 anak sa pamilya ng hari, isa sa 13 prinsipe ng imperyo na ipinanganak mula sa baywang ng hari. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita ang isang mabait na babae na nakatingin sa kanya. Nagtataka siya kung ang taong ito ay ang kanyang ina o isa lamang katulong. Pero bago pa niya malaman iyon, lumapit sa kanya ang mukha ng isang matandang lalaking may balbas na kalaunan ay naging kanyang ama, at ang hari ay lumapit sa kanya upang suriin siya mula ulo hanggang paa. Binanggit ng hari na tila nagmana si Noe sa kanya at sa kanyang ina, na agad namang umiwas, sinasabing ang mga mata at kilay nito ay katulad ng sa hari. Napansin ni Noah na nakikita niya ang sarili niyang stats, pero wala pa ring maintindihan para sa kanya. Biglang lumapit ang isa sa mga salamangkero ng palasyo at maingat siyang binuhat sa kanyang mga bisig bago ipinahayag sa hari na si Noah ay may kakayahang gumamit ng mahika ng tubig. Masayang tumatawa ang hari sa sinabi, sinasabing kapag nagbinata na si Noe, bibigyan siya ng mga lupain ng mga timugang kaharian kung saan nakatira ang karamihan sa mga angkan ng mga salamangkero ng tubig upang makapaghari siya sa kanila ng makatarungan. Sa puntong iyon, hiniling ng hari sa court mage na tingnan ang mga estatistika ni Noah, ngunit nang lumabas ang mga ito, natahimik ang buong korte, at kahit ang hari ay nahirapang maniwala sa kanyang sariling mga mata. Isa sa mga tao sa korte ang sumigaw na ito ay isang himala habang ang iba ay sumasabay sa pagbigkas na nagpalito kay Noah na pagkatapos ay sinuri ang sarili niyang estatistika at napagtanto na siya ay may estatistika ng isang SS na ranggo na hindi pa naririnig, lalo na kung nakamit ito sa pagsilang. 6 na taon ang lumipas mula ng araw na iyon at si Noah ay lumaki na bilang isang malusog na batang lalaki. Unti-unti niyang nalaman ang tungkol sa kaharian ng Mears na pinamumunuan ng kanyang ama, kung saan naging tahimik ang mga bagay sa loob ng ilang dekada, ngayon na namumuhay ng mapayapa ang mga tao nang walang anumang digmaan. Mahal ng buong publiko ang hari, gayon din ang kanyang mga anak na sinasamba ng mga lokal at ng mga marangal na pamilya ng bansa. Ngunit hindi naman talaga interesado si Noah sa mga intriga sa politika ng kaharian, dahil may natuklasan siya sa nakalipas na 6 na taon tungkol sa kanyang sarili. Lumabas na may espesyal siyang talento na walang ibang nakakaalam. Maaari siyang makinabang sa XP ng kanyang mga nasasakupan, na nangangahulugang habang mas maraming katulong siya, mas lalakas siya. Nangangahulugan din ito na hindi tulad ng ibang tao na may limitasyon sa kanilang antas, si Noah ay maaaring umakyat sa ranggo ng walang hanggan at maging pinakamalakas na salamangkero sa planeta. Tila lubos na tapat sa kanya ang kanyang mga katulong dahil pinag-uusapan nila kung paanong kahit sa edad na 6, mas kumikilos si Noah na parang matanda kaysa bata. Hindi nagtagal ay pumunta siya sa silid kainan para mag-almusal at naisip niya kung paanong limitado pa ang kanyang kakayahan at kasanayan sa puntong ito dahil sa kanyang murang edad, ngunit kung patuloy siyang magsanay, dapat ay patuloy siyang lumaki ng mabilis at malampasan din ang kanyang mga nakatatandang kapatid. Naputol ang kanyang mga iniisip ng isang magandang dalaga na nagngangalang Evelyn, na nagsabi sa kanya na parehong dumating upang bisitahin siya ang koronang prinsipe ng kaharian at ang ika-4 na prinsipe. Nagpasya si Noah na mabilisang tapusin ang kanyang agahan, dahil kahit na mga kapatid niya ang mga ito, hindi niya dapat pinaghintay ang korona ng prinsipe at ang buong kaharian. Hindi nagtagal ay pumasok siya sa silid bisita at lumuhad habang binabati ang kanyang nakatatandang mga kapatid, ang tagapagmana sa trono na si Albert at ang ika-4 na prinsipe na si Henry. Tiningnan ni Albert si Noah nang may malamig na mata, tinanong kung saan siya nagpunta, habang mas mainit naman siyang sinalubong ni Henry, sinasabing tila lumalaking magalang na binata si Noah. Sinabi ni Albert na magiging magaling na counselor si Noah balang araw at sinabi sa kanya na may regalo siya para kay Noah. Pumapalakpak siya at agad na pumasok sa silid ang isang takot na alipin na may dalang maliit na kabaong na naglalabas ng nakamamatay na aura. Nalilito si Noah sa kakaibang regalo, ngunit inutusan ni Albert ang katulong na buksan ang kabaong na napilitan siyang gawin ng may pag-aalinlangan. Sa sandaling buksan niya ang kabaong, isang aura ng mga patay at naghihingalong lalaki ang sumabog sa silid na malinaw na nararamdaman ni Noah habang nakatitig sa espada sa loob ng kabaong, nagtataka kung ano ang naramdaman niya. Bago pa man siya makabawi sa kanyang sarili, sinabi ni Albert sa kanya na kunin ito at tingnan kung ano ang pakiramdam. Napagtanto ni Noah na hindi niya talaga gustong hawakan ang talim, ngunit dahil regalo ito mula sa prinsipe,
hindi niya talaga matatanggihan at napilitan siyang kunin ito. Marahan niyang hinawakan ang espada at binuhat kahit na masyado itong malaki para sa kanyang maliit na katawan sa ngayon. Umiti si Albert at sinabi kay Noah na alam niyang kaya ni Noah, at sa wakas ay ipinaliwanag na ang talon na ito ay isang espesyal na espada na dinisenyo para gamitin ng mga water mage at kilala bilang Leviathan. Ibinunyag din niya na bago siya, mahigit 120 katao na ang sumubok humawak nito, ngunit walang nakaligtas upang ikwento ang kanilang karanasan. Natakot siya at muntik nang mahulog ang kinang na talon, pero sinabi ni Henry na huwag siyang mag-alala dahil napakalakas ng sumpa ng espada na ito na mamamatay siya sa sandaling hawakan niya ito, kung hindi siya tatanggapin ng espada. Sa paggawa nito, parehong tumayo sina Albert at Henry para umalis, habang yumuko si Noah, iniisip sa sarili kung paano siya sinubak ng kasuklam-suklam na koro ng prinsipe na sa kasamaang palad ay kanyang sariling nakatatandang kapatid, sa pamamagitan ng napakadelikadong gawain na walang anumang dahilan. Pero alam niya na kung sasabihin niya ito ng malakas, nangangahulugan ito ng kanyang ulo sa isang tinak. Mamaya ng gabing iyon, habang naghahanda si Noah para matulog, napansin niya na tila napaka-tense ng isa sa kanyang mga katulong, kaya tinanong niya ito kung okay lang ba siya. Si Zoe, ang katulong, ay nag-atubiling sa una, ngunit nang pilitin ni Noah ang katotohanan, agad siyang lumuhad, sinasabing gusto niyang magbakasyon dahil may baha sa kanyang nayon at natangay ang lahat. Nagugutom ang kanyang pamilya at balak niyang ibenta ang kanyang katawan sa Red Light District sa pag-asang makalakam ng sapat na pera para matulungan ang kanyang pamilya. Sinabi ni Noah sa kanya na tumigil sa pagsasalita, sinasabing si Zoe ay kanyang personal na katulong at hindi niya ito maaaring palayain ng matagal. Sinabi niya sa kanya na dalhin ang kanyang ina sa hasyenda at bibigyan niya ito ng trabaho bilang tagasara ng likurang gate at babayaran siya ng $5,000 kada buwan. Nalilito si Zoe dito at sinasabing hindi pa siya nakarinig ng anumang posisyon na ganito at kahit pa ganoon, tila napakataas ng sweldo. Sinabi ni Noah sa kanya na huwag mag-alala tungkol doon at sinabi rin sa kanya na may bakanting bahay sa kanlurang labas ng kabisera, na maaari niyang tirahan kasama ang kanyang ina. Hindi makapaniwala si Zoe sa kanyang narinig at nagsimulang tumulo ang luha nang lumabas si Dylan, ang house butler, at tinanong si Noah kung may gusto siyang ipabili. Tinatanong siya ni Noah kung alam niya ang pagbaha sa bayan ni Zoe at sinasabihan siyang bumili ng maraming lupa hanggat maaari sa lugar na iyon. Nalilito si Dylan dahil masamang pamumuhunan iyon, pero sinabi ni Noah sa kanya na kailangan nilang protektahan ang mga nangangailangan doon dahil kung hindi sila makikialam, maraming kontrabida ang mananakop sa lupang iyon at magsisimulang manirahan ng walang pahintulot. Nagulat si Dylan dito at tinanong ni Noah kung anong problema, pero sumagot si Dylan na nagulat lang siya kung gaano kahusay pinamamahalaan ni Noah ang sitwasyon na may pagkaunawa ng isang may karanasan na tao gayong hindi pa siya nakaranas ng ganito dati. Iniisip ni Noah kung paano niya nasaksihan ang higit pa sa kanyang makakaya na pagkawasak sa kanyang nakaraang buhay, ngunit malinaw na hindi niya ito maaaring ipaalam kanino man. Sumagot si Dylan na ayon sa kanyang pagtatansya, ang buong lupain ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $70 milyong na ikinagulat ni Zoe. Kahit si Noah alam na napakalaking halaga nito, ang buong grupo niya ng mga tagasunod ay kumikita ng humigit kumulang $80,000 sa isang taon. Siya mismo ay may humigit kumulang 50 milyon sa pondo mula sa buwis at mga regalo mula sa kanyang mga kapatid, ngunit may natitira pa ring $20 milyong. Tumingon siya at tinanong si Dylan tungkol sa lupang mayroon sila sa timog ng kabisera at sinabing kailangan nilang ibenta ang lupang iyon. Nagulat si Dylan at pinayuhan si Noah na huwag gawin iyon dahil ang lupang iyon ay regalo mula sa kanyang ama, ang hari mismo, at ang pagbebenta sa lupang iyon ay magiging hindi may lalarawang bastos sa kanyang sariling pamilyang imperyal. Sinabi ni Noah sa kanya na huwag mag-alala sa lahat ng iyon dahil siya na ang bahala sa kanyang sariling ama mamaya, at sinabi sa kanila na ang mga maharlika ay may tungkuling isakripisyo ang kanilang sarili upang magdala ng kapayapaan at kaligayahan sa kanilang mga nasasakupan. Higit pa rito, alam din niya na ang isang marangal na nagpapanggap na martir ay minamahal ng publiko na maaaring maging kapaki-pakinabang sa madaling panahon. Yumuyuko si Dylan sa kanya at sinasabing siya na ang bahala sa lahat bago umalis upang gawin ang lahat ng kinakailangang paghahanda.
Kinabukasan, naghanda si Noah kasama ang kanyang hukbo ng mga katulong upang ihanda ang lahat para sa inspeksyon ng binahang lugar nang siya ay tawagin ng ika-4 na prinsipe na si Henry. Agad siyang tumakbo papunta sa kanya na may mainit na pagbati, humihingi ng paumanhin dahil hindi siya nakarating ng mas maaga, ngunit sinabi ni Henry na huwag siyang mag-alala at tinanong kung saan talaga pupunta si Noah. Sumagot si Noah na may isang rehiyon na tinatawag na Dasa na lubos na binaha at balak niyang bumili ng lupa doon. Plano rin niyang suriin ang lugar upang masuri ang pinsala. Napansin ni Henry ang espada na ibinigay sa kanya ni Albert at tinanong niya ito kung balak nitong gamitin iyon sa pagbisita niya. Sumagot si Noah na dala niya ito sakaling kailanganin niya, pero hindi pa siya sigurado, dahil wala pa siyang nararamdamang kakaiba tungkol dito mula nang una niyang makita ito. Dinala ni Henry si Noah palayo sa mga mapanghimasok na mata at sinabi sa kanya na medyo nag-alala siya tungkol sa espada at sa biglang pagiging mapagbigay ni Albert, kaya nag-research siya mag-isa at nalaman na tila may sariling isip ang espada at tanging ang taong kinikilala nito bilang tunay na Panginoon ang makokontrol nito. Naalala ni Noah ang pananaw na nakita niya tungkol sa lahat ng naunang taong sumubok na maging bihasa dito at napagtanto na ang espada na ito ay parang asong ulol at kailangan niyang paghirapan ang pagmamay-ari nito bago niya ito tunay na maangkin. Sinabi ni Henry sa kanya na mag-ingat at pinayuhan na huwag gamitin ito maliban kung talagang kailangan, dahil may masamang pakiramdam siya na kukunin ng espada ang kanyang buhay, katulad ng ginawa nito sa daan-daang tao bago siya. Sa babalang iyon, umalis si Noah patungo sa rehiyon ng Dasa at nagulat sa antas ng pagkasira na dulot ng mga baha. Sinabi niya kay Dylan na alamin ang opisina ng gobyerno na malapit at alamin ang mga titulo ng mga lupang ito, pagkatapos ay lumipat siya sa nayon kasama si Zoe upang mas maunawaan ang nangyayari sa lugar. Napansin niya ang mga lalaki sa mga kabong ginawa ng walang kahirap-hirap na nagtitipon-tipon para makuha ang tulong na pagkain mula sa gobyerno, na nagpasaya sa kanya ng kaunti, ngunit ganap na nawala ang saya nang kumagat siya sa masamang lugaw na inihahain sa kanila. Hindi siya makapaniwala kung paanong napakababa ng pamantayan ng gobyerno at balak pa sanang tawagin ng lokal na opisyal ng lugar na ito, nang sa kabutihang palad, pumasok sa lugar ang lokal na opisyal, na nagngangalang Lord Garl, para sa isang inspection. Inaasahan ni Noah na gagawa siya ng aksyon laban sa kakilakilabot na kalidad ng pagkain, ngunit nagulat siya nang tinakpan ng lalaki ang kanyang ilong at tiningnan ang lugaw bago sinabing sapat na ito, na nagpasaya sa mga kusinero na talagang sinasamantala ang sitwasyon. Sinabi sa kanya ng punong tagapagluto na handa na ang kanyang pagkain sa mansyon at agad na nagpasya si Garl na umalis patungo sa handaan na naghihintay sa kanya. Hindi na matiis ni Noah ito at agad siyang humarap upang kausapin ang lalaki. Tinawag niya si Garl na isang corrupt na maliit na bastardo na may maliit na ari, na tumama sa kanya kung saan siya pinakamasakit, at agad na bumunot ng espada ang lalaking may marupok na ego laban kay Noah. Agad na tinawag ni Noah ang espada ng Leviathan na ibinigay sa kanya ni Albert, umaasang mapapatay siya nito, at agad na lumipad ang espada patungo sa kanya. Sa una ay akala niya susunod lang sa kanya ang espada, ngunit bigla niyang natanto ang tunay na lakas ng espada ng ito ay magsimulang lumaban sa kanya, sinusunog siya ng makapangyarihan at nakakatakot nitong aura. Gayunpaman, tumanggi si Noah na umatras at nagpatuloy siya hanggang sa wakas ay nagtagumpay siyang malampasan ang espada, tuluyang nakontrol ang maalamat na talim. Nang matapos iyon, wala nang pagkakataon si Garl, dahil madaling napigilan ni Noah ang kanyang atake at nagpasya na ang parusa para sa pagdaraya sa mga lokal noong panahon ng sakuna ay walang iba kundi kamatayan. Sa isang mabilis na saksak, pinutol ni Noah ang ulo, na ikinagulat ng lahat sa lugar. Agad silang pinalibutan ng mga gwardya, at malapit na siyang ma-lynch, pero binasag niya ang espada sa lupa, na lumikha ng napakalalim na butas sa lupa, na ikinagulat ng lahat. Ang kaguluhan ay nakatawag ng pansin ng kabalyerong nagngangalang Rowan na bagong hirang bilang tagapamahala ng lugar na ito, at agad niyang nakilala si Noah at lumuhad sa harap niya. Nagulat ang lahat pero sumunod din sila, lumuhad sa harap niya habang sinasabi ni Noah kay Rowan na ang unang kailangan niyang gawin ay tiyakin na lahat dito ay makakakuha ng masarap na pagkain, at agad humingi ng paumanhin si Rowan sa kanyang pagkukulang at sinimulan ang gawain. Pagbalik niya, agad siyang tinawag ng kanyang ama sa kabisera, kung saan inaasahan niyang mapapag-alitan,
ngunit nagulat siya nang purihin siya ng kanyang ama sa paggawa ng mga desisyon noong ginawa niya ito at muling sinuri ang kanyang mga estatistika, na lumaki mula noong huli niyang makita ang mga ito. Nagpasalamat siya kay Noah sa tulong nito, at sinabi sa kanya na kakailanganin niya itong patuloy na tumulong sa paghahari sa kahariang ito. Lumipas ang ilang araw, ngunit nanatili si Noah sa kabisera ng lungsod, dahil ang lungsod na ito ang pinakamahalagang bahagi ng buong kaharian at ang pinakamaunlad na lugar, kung saan dumarating ang napakaraming mahuhusay na tao upang maghanap ng trabaho. Ang plano niya ay makuha ang isa sa mga mahuhusay na taong ito para sa sarili niya upang mapataas ang kanyang sariling estatistika at mabilis na maging isang puwersang dapat i-consider. Ang una niyang kandidata ay isang batang babae na narinig niya na sinasabing napakahusay na mang-aawit na kamakailan ay pinag-uusapan bilang isang napakatalinong bagong talento. Nalaman niya ang teatro kung saan siya magtatanghal at umupo sa tabi ni Zoe, upang makita kung karapat-dapat ba siya sa mga sinasabi o hindi. Hindi nagtagal, isang batang babae na may sombrero na tinatawag na Ollie ang lumabas sa entablado at naghandang magtanghal sa harap ng madla. Hindi nagtagal, nagsimula na siyang kumanta at agad na namangha si Noah sa kanyang boses. Alam niya na hindi siya ang pinakamahusay na teknikal na mang-aawit na narinig niya, pero siya talaga ang mang-aawit na tila talagang mahal ang kanyang sining. Sa palagay niya, sa tamang pagsasanay at gabay, makakamit niya ang kadakilaan at sinimulan niyang isaalang-alang na kunin siya sa kanyang pangangalaga. Bago pa man matapos ang pagtatanghal, isang grupo ng mga basag-ulo ang pumasok sa loob ng teatro at sumigaw kay Ollie na tumahimik. Nakahawak ng hininga ang buong madla. Nagtataka kung ano ang gusto ng mga kontrabida habang si Ollie ay nakatayo doon na takot habang papalapit ang mga tauhan sa entablado. Sinubukan ng isa sa mga manggagawa na makialam, ngunit agad siyang itinulak ng mataba bago tumalon mismo sa entablado. Sinigawan niya ito na magbayad, sinasabing hindi siya makakakuha ng sapat na pera sa pagkakanta sa mga entabladong ito para mabayaran ang utang ng kanyang ama. Nanginginig siya habang sinasabi sa kanya na pakiusap ay palayain siya dahil nagtatrabaho siya para kumita at babayaran sila sa lalong madaling panahon. Pero sinabi ng mataba sa kanya na basura ang paraang ito ng pagkakakita ng pera at kung gusto niyang kumita ng malaking halaga ng mabilis at madali, kailangan niyang magsimula ng social media channel at mag-upload doon ng mga thirst trap o mga selfie pics at baka pati na rin ng kanyang tubig sa paliligo. Sinabi niya sa kanya na siya ay isang iginagalang na dalaga at hindi kailanman gagawa ng mga bagay na tulad nito, ngunit tinakot siya ng matabang lalaki na babaliin ang dalawang binti niya kung hindi siya susunod sa sinasabi nito. Doon nagpasya si Noah na makialam at sinabihan ang matabang lalaki na lumayo agad sa babae. Tumingon ang mataba at sinabihan si Noah na bumalik sa kandanggan ng nanay niya at uminom ng gatas kung hindi ay bubugbugin niya ito. Wala namang pakialam si Noah. Tumalon siya mula sa upuan at nagsimulang maglakad patungo sa entablado, sinasabi sa mataba na ilegal na ipagpalagay sa mga bata ang batas ng kanilang mga magulang sa pamamagitan ng utos ng batas ng imperyo. Bukod pa rito, ilegal din ang pagpilit sa mga tao na ipagbili ang kanilang katawan para makabayad ng anumang uri ng utang. Galit na hinawakan ng matabang lalaki ang kwelyo niya at itinaas sa ere, sinasabing ngayon na ang huling araw ni Noah sa mundo, pero hindi naman niya talaga alam kung sino ang kanyang kausap. Sa isang iglap lang ng kanyang mga daliri, lumilikha si Noah ng nakakatakot na kulay lilang aura na nagpabagsak sa tatlong tauhan sa lupa, habang binunot ni Noah ang kanyang espada at itinutok ito sa matabang lalaki. Napagtanto ng mga basag-ulo na baka sila ang matalo sa puntong ito, kaya agad nilang itiniklap ang kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti at agad na nagsimulang tumakbo palayo. Lumapit si Zoe sa nasugatang manggagawa at tinulungan siyang tumayo, habang sinabi ni Noah sa kanya na ipadala sila sa kanya kung babalik sila sa lugar na ito para manggulo. Inabot ni Zoe sa kanya ang isang business card at nagulat ang manggagawa nang makitang ang batang nasa harapan nila ay talagang isang prinsipe ng kahariang ito. Hindi naman talaga nagmamalasakit si Noah sa pagdiriwang, at lumingon kay Ollie at tinanong kung magkano ang buwan ng gastos nito. Pinag-isipan niya ito sandali, isinasaalang-alang ang katotohanang kailangan din niyang harapin ang pagtrato ng kanyang ina, at sumagot na ang kanyang buwan ng gastusin ay dapat nasa $600. Sinabi ni Noah sa kanya na babayaran niya siya ng $500 bawat buwan para makapagtrabaho siya sa pagkanta niya at gumaling.
Nagulat siya sa narinig niya at hindi talaga makapaniwala sa sariling pandinig, habang sinasabi ni Noah sa kanya na tataas din ang kanyang sweldo habang gumagaling siya. Sa sinabing iyon, sinabi niya sa dalaga na tapusin ang kanta dahil gusto niyang marinig kung paano ito magtatapos, at bumalik sa kanyang upuan. Mamaya ng gabing iyon nang bumalik siya sa sarili niyang bahay, sinalubong siya ng kanyang mga katulong nang bigla niyang mapansin na ang mga gun mula kaninang hapon ay nakayuko ang ulo sa lupa, nagmamakaawa na makaharap siya para makahingi ng tawad. Alam niya na ngayon lang nila natanto na siya ang prinsipe ng kaharian, ngunit nagpasya siyang huwag silang harapin at sinabi sa kanyang katulong na paalisin sila, sa pagsasabing walang oras ang isang prinsipe para makipagkita sa mga taong basta-basta. Sa sandaling iyon ay dumating din ang kanyang nakatatandang kapatid na si Henry, na nagsasabing tama ang kanyang desisyon dahil mawawala ng halaga ang kanyang sariling awtoridad bilang prinsipe kung makikipag-usap siya sa mga karaniwang tao tuwing gusto nila. Sinabi ni Noah sa kanya na hindi lang iyon ang dahilan kung bakit niya nagpasya na paalisin sila at ipinaliwanag na gusto niyang isipin nila na galit pa rin siya sa ginawa nilang kalokohan sa babae kanina at baka matakot sila ng sapat para hindi na subukang muli siyang abalahin. Tinanong ni Henry kung sino ang batang babaeng ito at bakit parang interesado siya sa kanya. Sinasabi niya na talagang magaling siyang kumanta at sa palagay niya ay magiging malaking tulong siya sa kaharian kung patuloy siyang magpapabuti. Umiti si Henry, sinasabing napakabata pa niya, pero iniisip pa rin ang mga komplikado ng sitwasyon na parang matanda. Binanggit niya na malapit lang ang edad nila ni Gary, pero parang bata pa rin ito kung umakto at hindi kasing talino niya. Magalang na sumagot si Noah na malapit na ring maintindihan ni Gary ang sitwasyon. Alam niya na kahit tinatawag niya silang mga kapatid, sina Henry at Gary ay tunay na magkakapatid sa dugo dahil iisa ang kanilang ina, samantalang iba ang kanyang ina. Pagkatapos ay ibinaling ni Henry ang usapan sa kanyang espada, sinasabing hindi niya talaga inisip na posible iyon, ngunit tila seryosong pinagkadalubhasaan ni Noah ang espada. Tinanong niya kung saan mismo ang espada at kung paano niya ito madadala dahil masyado itong malaki para sa kanya. Bumangon si Noah at ipinakita kung paano niya ginagawa iyon habang mabilis niyang ginamit ang kanyang mahika upang ipatawag ang espada mismo sa harap ng kanyang kapatid. Nagulat si Henry dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niyang may naglabas ng mga bagay mula sa puwit nila at tinanong niya kung gaano kalayo niya ito ipinasok at kung masakit ba ito. Sinabi ni Noah sa kanya na hindi naman ganoon at pinaliit lang niya ang espada hanggang sa maliit na sukat at pagkatapos ay itinago ito mismo sa loob ng kanyang manggas. Napatigil sa pagsasalita si Henry at bumalik sa pagkakaupo ng malakas, sinasabing may buntong hininga na si Noah ay talagang humahanga sa kanya dahil ang espada ay dating itinuturing na sinumpa at inilagay kasama ang lahat ng iba pang kayamanan ng bansa sa loob ng mahigit 2 siglo sa puntong ito, at walang sinuman sa nakasulat na kasaysayan ang kilalang nakasakop sa talam na iyon. Mamaya ng gabing iyon, nagpasya si Noah na pumunta sa isang pagdiriwang na inimbatan siya at nakita niya pa rin sa lupa ang mga gun. Muling nagalit ang mataba dahil patuloy siyang binabalewala at sumigaw na kaya niyang patayin ito kahit saan niya gusto kaya huwag daw itong magpanggap na mataas at makapangyarihan. Bilang ganti, nagpalabas lang si Noah ng kaunting enerhiya mula sa kanyang espada na agad na nagpabagsak muli sa tuhod ng mataba. Pagkatapos ay sumakay si Noah sa karwahe at dinagtagal ay nakarating sa kanyang patutunguhan, kung saan siya binati sa loob ng isang matandang lalaki na nagngangalang Ray. Agad nagsimulang yumangay ang ballroom sa tuwa nang kumalat ang balita tungkol sa ika-13 prinsipe sa loob. Tinatanong ni Ray si Noah tungkol sa espada na dala niya at sumagot ito na ito ang maalamat na espada na akala ay sinumpa at ipinagkaloob sa kanya ng koro ng prinsipe na si Albert. Kaagad itong nakapagpahanga sa lahat ng nasa silid habang nagsisimula silang mag-usap tungkol sa kung gaano kalaking bagay ang makatanggap ng personal na regalo mula sa korona ng prinsipe. Isa sa mga lalaking naroon na may marupok na ego ay agad na nagbitaw ng ilang walang katuturang bagay tungkol sa kung paanong ang espada ay dapat na isang repliko lamang ng laruan, hindi na mamalayan na napakalakas ng kanyang pagsasalita na naririnig ito ng lahat sa silid. Tuluyang tumahimik ang ingay sa silid habang nakatingin ang lahat kay Noah, habang ang lalaki naman ay nagsimulang umihi sa pantalon sa pagtataka kung ano ang mangyayari ngayon. Hindi man lang gumalaw si Noah pero biglang sumabog ang isang nakamamatay na aura mula sa kanyang espada at tinakton ang buong silid, na naglagay sa kanila sa isang kawalan ng malay.
Agad na sinabi ni Noah sa espada na tumigil at nawala ang aura. Habang nagulat si Ray sa mga kapangyarihan na nagsasabing lahat ng nasa silid ay medyo nakaramdam na malapit sa kamatayan. Ilang sandali pa ay umupo siya sa isang maliit na trono habang lahat ng nasa silid ay lumalapit sa kanya upang magbigay galang at makuha ang kanyang pabor. Lahat sila ay tila napaka-boring sa kanya pero sa wakas ay lumapit ang isang lalaking blonde na nagngangalang Alan, nagpakilala sa sarili at sa kanyang inampun na anak na si Cindy. Tila nagising ang batang babae sa presensya ni Noah, ngunit nagpasya si Noah na huwag pansinin iyon at tinanong kung paano niya napagtibay ang bata. Ipinaliwanag ni Alan na orihinal niyang binili siya mula sa isang slave market ngunit nagpakita siya ng malaking determinasyon at katatagan at talagang mabilis matuto habang matalino sa pakikipag-ugnayan sa lipunan. Dahil wala siyang sariling anak, nagpasya siyang ampunan siya bilang sarili niyang anak. Umiti si Noah sa kanya, sinasabing gusto niya ang mga ganitong kwento, at inanyayahan ang dalawa pabalik sa kanyang mansyon para mag-usap pa. Tila talagang natuwa si Alan sa katotohanang siya lang ang kinilala sa kanilang lahat, ngunit sinabi ni Noah kay Ray na ang pangunahing dahilan kung bakit niya sila kinilala ay dahil sa hindi maipaliwanag na paraan ay alam ni Cindy ang kanyang kapangyarihan. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pagpapalabas ng kaunting enerhiya mula sa kanyang espada, ngunit agad itong nakilala ni Cindy at lumingon upang tiyakin na hindi sila aatakihin. Lumipas ang ilang araw mula nang mangyari ang insidenteng iyon, nang isang araw habang naglalakad-lakad si Noah, nakasalubong niya ang ikawalong prinsipe na si Oscar, na nagdesisyong maglakad kasama niya sa palengke at subukang maghanap ng mga kawili-wiling bagay. Habang naghahanap ng iba't ibang bagay, napansin ni Noah ang isang grimoire at nang kunin niya ito, biglang nagbago ang isa sa kanyang mga estatistika at naging S-ranked. Agad siyang nagkaroon ng interes at binili ito ngunit napansin niyang tila nagre-react ang kanyang espada dito. Tila kinikilala ni Oscar ang aklat bilang isang mahiwagang tomo na ginawa ng isang salamangkero noong matagal ng panahon ngunit biglang bumukas ang aklat at nagpalabas ng isang malaking halimaw sa bukas. Sinabi ni Oscar kay Noah na lumayo at pumunta sa ligtas na lugar, ngunit kinuha lang ni Noah ang kanyang espada at humarap sa demonyo. Sinubukan niyang hatiin ang mahiwagang nilalang ngunit nabigo sa unang pagkakataon. Doon niya napagpasyahang gumamit ng kaunting dagdag na mahika sa susunod niyang hiwa at itinuro ito pataas para hindi na siya makasira ng iba. Sa gayon, ang mahiwagang nilalang ay naglaho habang nakatayo si Oscar doon at nagtataka kung gaano nakalakas ang kanyang nakababatang kapatid sa puntong ito. Habang pinapanood ang kamanghamanghang tagumpay na ito, isa sa mga may-ari ng tindahan ang tumakbo palabas at yumuko sa lupa, humihiling kay Noah na tingnan ang isang bagay na mayroon siya sa kanyang tindahan na para na ring kayamanan. Dinala niya ang mga prinsipe pabalik sa kanyang tindahan at ipinakita sa kanila ang isang mahiwagang singsing, sinasabing hindi pa tinatanggap ng singsing na ito ang sinuman bilang may-ari at hiniling kay Noah na subukan ito. Isinuot ni Noah ang singsing sa kanyang hinlalaki at agad na nag-activate ang mahika at ang buong katawan niya ay natakpan ng magandang baluti. Nagulat ang tindero pero gustong-gusto talaga ni Noah at binili niya ito kaagad-kaagad. Pero tumanggi si Oscar na siya ang magbayad nito, sinasabing regalo ito sa kanya mula sa kanyang panig. Nang maayos na ang lahat, nagpasya siyang bumalik sa teatro para panoorin si Ali na kumakanta ngunit pagkalabas niya ng karwahe, inatake siya ni Fatty gamit ang espada. Agad na gumamit si Noah ng kalasag sa kanyang singsing upang harangan ang atake habang pinabagsak ng driver ng karwahe sa lupa ang mataba at inaresto ito. Wala nang pakialam si Noah sa puntong ito at pumasok sa auditorium para panoorin si Ali sa entablado, habang nakikipag-usap sa dalawang lasing na lalaking nag-aaway dahil sa kanya. Nakialam si Noah at ginamit ang kanyang mahika para sirain ang kanilang mga damit, pagkatapos ay tumakbo sila palayo sa teatro. Pagkatapos ay tinawag niya ang may-ari at sinabi sa kanya na nadismaya siya sa seguridad o sa kawalan nito sa sinihang ito, at inalok siyang bilhin ang buong lugar. Nang medyo nag-aatubili ang may-ari, agad naman naglabas si Zoe ng $100,000 mula sa kanyang puwit, na nagbigay sa may-ari ng lahat ng motibasyong kailangan niya at agad niya itong ibinenta. Nagpasalamat si Zoe sa prinsipe, sinasabing hindi niya kailanman mababayaran ang utang na loob niya rito, ngunit sinabi sa kanya ng prinsipe na mag-focus sa pagkanta dahil gusto niyang kumanta siya sa harap ng hari balang araw.
Sa paggawa nito, muli siyang umupo sa madla habang sinimula ni Ali ang isa sa kanyang mga kanta na espesyal na inihanda para sa kanya. Kinabukasan, tinulungan siya ng lahat ng katulong ni Noah na maghanda at pagkatapos ay sinabihan siyang may appointment siya ngayon. Habang binabasa ni Noah ang kahilingan para sa isang pagpupulong mula sa isang lalaking nagngangalang Ded, na siyang gobernador ng rehiyon ng Holdjoy na sakop ni Noah, nagpasya siyang makipag-usap ng maayos sa kanya tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng kanyang teritoryo. Sinabihan ni Noah ang mga katulong na papasukin ang lalaki at pagkatapos ay sinimulan ang drip farming ng walang dahilan. Maya-maya, lumuhad si Ded sa harap ni Noah habang ipinakikilala niya ang kanyang sarili bilang gobernador general ng Holdjoy. Binibigkas niya ang buong formal na talumpati na ginagawa ng lahat habang dinidilaan ang mga boto ng mga maharlika, ngunit sinabihan siya ni Noah na huwag nang gawin ang bahagi at kumuha ng upuan. Nang makaupo na sila, sinabi ni Noah na nagkita na rin sila dati at pinatotohanan ito ni Ded, na sinabing bumati siya sa kanya mga 18 buwan na ang nakalilipas nang italaga siya mismo ng emperador bilang gobernador ng Holdjoy. Tinanong siya ni Noah kung kumusta ang kanyang trabaho sa kasalukuyan, lalo na't nagkaroon ng malaking baha sa Holdjoy at si Ded ang kailangang mag-asikaso ng mga bagay-bagay pagkatapos nito. Ang malungkot na ekspresyon sa mukha ni Ded ang nagbigay kay Noah ng sagot, at alam niyang hindi maganda ang mga bagay-bagay. Ang Holdjoy ay isa sa mga pangunahing lugar na nagpo-produce ng mga butil sa imperyo, ngunit ito ay medyo mahina sa pagbaha, tulad ng mga DM ng sinumang disenteng babae sa social media. Kaya naman itinalaga ng emperador si Ded bilang gobernador nito, dahil nagmula siya sa lupain ng mga salamangkero ng tubig, at inakala ng lahat na may magagawa siya tungkol sa sitwasyon ng pagbaha. Nagpasya si Noah na alamin muna ang mga problemang kinakaharap niya bago siya husgahan at tinanong kung ano ang problema. Sumagot si Ded na wala silang pondo, at kung walang pera, walang magagawa. Hindi makapaniwala si Noah dahil utos ito ng imperyo na mag-issue ng pondo para muling itayo ang Holdjoy, at sumagot si Ded na ang ministeryo sa loob ng bansa ay hindi gumagamit ng kanilang pondo, at palagi silang gumagawa ng ilang dahilan tuwing sinusubukan niyang bawiin ang mga pondong iyon. Naiintindihan na ni Noah ang buong sitwasyon ngayon, at agad niyang sinabihan si Ded na sumunod sa kanya sa bahay ni Finance Minister Maverick, na abala sa pagkain ng mock-atas na steak para sa almusal. Patuloy niyang tinatakpan ang kanyang kulubot na bibig habang tinatanong kung ano ang dahilan kung bakit siya dinadalaw ng isang prinsipe, at agad na nagsimula si Noah sa kanyang trabaho. Tinanong niya ang matandang walang hiya kung bakit hindi niya ibinibigay kay Ded ang perang kailangan niya para muling itayo ang Holdjoy, at sinabi ni Maverick na may mabuting dahilan siya para doon. Binalaan siya ni Noah na kung sasabihin niyang hindi maiintindihan ng isang bata ang dahilan, papakainin niya ito ng steak mula sa kanyang puwet, at naiinis ang matandang mataba dito, ngunit hindi niya maaaring sagutin ang isang prinsipe. Pumayag siyang ipaliwanag ang kanyang mga dahilan, at sinabing dumanas si Holdjoy ng matinding baha, kaya ipinakita ng emperador ang kanyang kagandahang loob at pinalaya sila sa pagbabayad ng anumang buwis para sa taon. Sinabi niya na dapat nilang gamitin na lang ang perang natipid nila mula sa hindi pagbabayad ng buwis para muling itayo ang mga ito, at agad na binatikos ni Noah ang ministro sa kanyang kalokohan. Ipinaalala niya sa kanya na kinansela ng emperador ang mga buwis dahil walang perang pambayad ang mga tao ng Holdjoy. Tinanong niya si Maverick kung paano siya nang ahas na magsalita na parang may pera ang mga tao ng Holdjoy, at pagkatapos ay tinanong kung minamaliit ba niya siya dahil bata pa siya. Nauutol si Maverick nang marinig ito, at nagpas siyang baguhin ang kanyang kwento. Sinabi niya na ang ministry ng pananalapi ay hindi maaaring maglaan ng anumang pera para sa muling pagtatayo ng Holdjoy ngayon, dahil nagtatayo sila ng isang summer retreat para sa emperador. Sinubukan niyang kumbansihin si Noah na dahil gagamitin ng emperador ang summer retreat, dapat itong maging engranding lugar, at nagtatayo sila ng isang buong lungsod sa paligid para mabigyan siya ng antas ng karangyaan na nararapat sa kanya. Naisip ni Ded na nawala na ang lahat ng pag-asa dahil wala silang masabi kapag nasangkot ang pangalan ng emperador, ngunit nakalimutan niya na si Noah ay literal na anak ng emperador. Inutusan niya ang matandang halimaw na tumigil sa pagsasalita ng walang kabuluhan, dahil nilapastangan niya ang emperador sa pagsasabing gusto niya ng isang marangyang summer villa habang ang kanyang mga tao ay nahihirapang mabuhay.
Alam ni Maverick na kung mapapatunayang nagkasala siya ng pagsisinungaling tungkol sa emperador, ang kanyang buong pamilya ay mawawalan ng buhay kasama niya, at agad siyang lumuhad. Sinabi kay Noah na hindi niya naiintindihan ang sitwasyon. Nangako siya na agad niyang ipamamahagi ang pondo kay Holdjoy, at inutusan ang kanyang mga tauhan na simulan agad ang gawain. Bumalik si Noah sa mahinahong pag-inom ng tsaa pagkatapos manalo sa labanan ng talino laban kay Maverick, at tunay na humanga si Dead sa kanyang kasanayan sa negosasyon. Sinimulan niyang takpan ng salamin si Noah, sinasabing mayroon siyang napakatalinong kakayahan at madali niyang naunawaan ang mga kontradiksyon ng isang batikang sinungaling. Humingi siya ng paumanhin sa pagtatangkang gamitin siya para makakuha ng pondo at bumagsak sa lupa kay Gravel. Napagtanto rin ni Noah na sinusubukan lang ni Dead na gamitin ang kanyang impluensya bilang isang prinsipe para hikayatin ng ministro na bigyan siya ng pera, ngunit hindi niya yun iniinda dahil makakatulong sana siya sa kanyang mga tao sa anumang paraan. Matapos makuha ang pondo, agad na umalis si Dead upang muling itayo ang kanyang teritoryo, at saka lamang dumating ang isang mensahero mula sa palasyo, na nagsasabing agarang ipinatawag ng emperador si Noah. Hindi nag-aksaya ng oras si Noah at bumalik sa palasyo at binati ang kanyang ama, na nagpapakain ng mga kalapati upang mapahinga ang kanyang isipan. Sinimulan ng emperador ang usapan sa pamamagitan ng pagpuri kay Noah sa ganap na pagtalo sa sakom na ministro ng pananalapi gamit ang kanyang talino, at natulala si Noah na alam ng kanyang ama ang mga bagay na nangyari. Napakalakas ng kanyang mga pagdududa na nahulaan na ito ng emperador, at sinabi niya sa kanyang anak na ang impormasyon ang pinakamahusay na sandata na maaari niyang makuha, at kailangan niya itong panatilihing maayos. Isinapuso ni Noah ang payong iyon, at pagkatapos ay sinabi na ginawa lang niya ang natural na bagay sa pamamagitan ng pagsupil sa ministro ng pananalapi. Sumagot ang emperador na ang paggawa ng tama ay hindi madali para sa karamihan ng mga tao, dahil naaakit sila ng pambabala at nawawala ng landas sa kung ano ang tama. Tumingon siya at tinapik si Noah, na sinasabing mas mahusay na siya kaysa sa karamihan ng mga tao sa mundo sa edad na 6. Pagkatapos ay hiniling niya kay Noah na tumayo, at pinuri ang kanyang kakayahang maging dalubhasa sa maalamat na espadang Leviathan, na ang madilim na kasaysayan ay kinatatakutan ng lahat ng sumusubok na gamitin ito. Napagtanto ni Noah kung gaano kapanganib ang espada matapos makakita ng maraming halimbawa, at pagkatapos ay sinabihan siya ng kanyang ama na dapat din niyang matutunan ang mga pamamaraan sa wastong paggamit ng kanyang sandata. Para sa layuning iyon, nag-ayos siya ng isang instructor sa pag-espada para sa kanya. Kaagad, isang batikang kabalyero na nagngangalang Damian ang lumuhad sa harap ng emperador at ni Noah. Ipinakilala siya ng emperador bilang ang pinakamagaling na espadador sa imperyo, at hiniling kay Noah na matuto ng mabuti mula sa kanya. Agad na humingi ng pahintulot si Damian sa emperador para sa isang labanan sa prinsipe, dahil gusto niyang makita ang kanyang hilaw na kasanayan at potensyal bago siya kunin bilang isang estudyante. Pinagbigyan siya ng emperador ng pahintulot, at napagtanto ni Noah na lubos na nagtitiwala ang kanyang ama kay Damian. Hinugot ni Damian ang kanyang malaking espada at sinabihan si Noah na atakihin siya sa anumang paraan na gusto niya. Tumayo si Noah, ngunit nagsimulang kumilos ang kanyang espada. Sinubukan niyang supalan ito at inatake si Damian, na humanga sa kanyang unang suntok. Naramdaman ni Noah ang mga alaala ng mga dating gumagamit ng Leviathan na dumadaloy sa kanyang isipan, at ginamit niya ang mga alaalang iyon upang suruan ang armas ni Damian sa loob lamang ng ilang suntok. Tinanggap ng kabalyero ang pagkatalo at sinabi sa emperador na wala siyang maituturo kay Noah, dahil ang kanyang pamamaraan ay kapantay na ng Swordmaster. Buong pagmamalaking natawa ang emperador nang marinig ito, at nagpasya siyang gantimpalaan ang husay ni Noah sa pamamagitan ng paggawa sa kanya bilang punong hukom ng pagsusulit sa pagpili ng kabalyero ngayong taon. Malugod na tinanggap ni Noah ang responsibilidad, dahil alam niya na lahat ng mahuhusay na mandirigma mula sa imperyo ay nakikilahok sa pagsusulit, dahil ang mananalo ay maaaring umangat sa ranggo ng maharlika. Alam niya na ang unang trabaho ng mananalo ay maging nasasakupan ng punong hukom, at nararamdaman niya na maaari siyang maging mas malakas pa sa isang malakas na mandirigma sa ilalim ng kanyang pamumuno. Pagkatapos ay tinanong ng emperador si Noah kung gusto niyang idaos ang pagsusulit sa elimination mode o sa format ng liga. Gayunpaman, sa halip na magbigay ng sagot dito, gumawa si Noah ng isang nakakagulat na kahilingan.
Gusto niyang alisin ang regional preliminary round, at sa halip, idaos ang buong pagsusulit sa kabisera, upang siya mismo ang humatol sa lahat ng mandirigma at matiyak na walang mahuhusay na mandirigma ang matatanggal sa mga hindi makatarungang dahilan. Sinabihan siya ng emperador na gawin ang anumang gusto niya, at dahil doon, bumalik si Noah. Kinausap niya si Zhou tungkol sa pagsusulit sa pagpili ng kabalyero, at tinanong kung mayroon ding kandidato sa kanyang nayon. Pinagtibay niya, sinasabing iisang lalaki ang ipinapadala nila sa pagsusulit bawat taon, umaasang magdadala ito ng karangalan sa kanilang nayon. Sinabi sa kanya ni Noah na walang prelims ngayong taon, kaya maaari silang magpadala ng mas maraming lalaki. Ngunit hindi ang talento ang problema. Nahihiyang sinabi ni Zhou kay Noah na iisa lang ang ipinapadala nila, dahil yun lang ang kaya nilang bayaran kahit na nagbukas na sila ng GoFundMe para sa lalaki. Sinabi niya na lahat ng bagay ay mahal sa kabisera, mula sa pagkain hanggang sa tuluyan, at walang sinuman ang may pera para doon. Nagpasya si Noah na lutasin din ang isyong iyon, na ipinahayag na sasagutin niya ang mga gastos ng lahat ng kalahok upang walang mahuhusay na mandirigma ang matatalo kahit bago pa man lumaban. Agad niyang ipinatawag si Dylan at sinabihan itong bilhin ang lahat ng bakanteng bahay sa kabisera, at kung hindi yun sapat para mapaunlakan ang lahat ng kalahok, inutusan niya itong magtayo ng ilang dormitoryo. Tungkol naman sa pagkain, sinabihan ni Noah ang mayordoma na kausapin ang lahat ng mga negosyanteng may koneksyon sila, at personal din niyang kinausap si Alan tungkol dito. Binigyan siya ni Alan ng tansya, ngunit alam ni Noah na binigyan siya nito ng malaking diskwento na mag-iiwan sa kanya ng pagkalugi. Tinanong niya ang dahilan sa likod nito, at magalang na sinabi ni Alan na hindi nila maaaring tanggihan ang isang kahilingan mula sa ika-13 prinsipe. Ang ganitong uri ng pambobola ay hindi gagana kay Noah, at sinabi niya na walang mangangalakal na nagbibigay ng kanilang pera ng walang dahilan. Nagulat si Alan na nahuli ni Noah ang kanyang mga lihim na motibo, at sinabi sa kanya na mayroong pagsusulit para sa pagpili ng mga tagapaglingkod para sa palasyo ng hari na ginaganap sa parehong antas sa pagsusulit sa pagpili ng kabalyero. Sinabi niya na gusto niyang malaman kung anong uri ng mga tao ang napili doon, at agad na naging pamilyar si Noah sa kanyang laro. Napagtanto niya na nais ni Alan na maglagay ng isang babae sa palasyo upang mabigyan siya nito ng anumang bagong impormasyon na kumakalat doon. Bukod pa riyan, kung ang hari ang magiging sugar daddy ng babae, maaaring kumita si Alan ng malaking kita. Biglang kinabahan si Alan at sinabi kay Noah na ang kanyang kahilingan ay walang kaugnayan sa bagay na ito, dahil nagpadala na siya ng regalo para sa pagsusulit sa pagpili ng tagapaglingkod sa kanyang mansyon. Humanga si Noah na alam ni Alan kung paano pasayahin ang mga tao, at nagpasya siyang suportahan siya. Sinabi niya na kung ang isang babae ang kanyang mapapangasawa, tiyak na irerekomenda niya ito para magtrabaho sa palasyo. Tuwang-tuwa si Alan nang marinig ito, ngunit sinabihan siya ni Noah na huwag nang ituloy ang kanyang mga kabayo dahil kailangang matugunan ng lubusan ng mga babae ang kanyang mga kahilingan. Malugod na tinanggap ni Alan ang kanyang kondisyon at sinenyasan si Cindy, na sinasabing pipili siya ng isang babae na tutugon sa lahat ng kanyang mga kahilingan. Pagkatapos ay lumuhad siya sa harap ni Noah, sinasabing lubos siyang nagpapasalamat na ang isang prinsipe ay nagbigay biyaya sa isang ordinaryong mangangalakal na tulad niya sa kanyang kabaitan at matalas na pagmamasid, at nais niyang idagdag ang simbolo ng ika-13 prinsipe sa kanyang mga tindahan upang patunayan ang kanyang katapatan dito. Natuwa si Noah nang marinig iyon, ngunit binalaan niya si Alan na hindi niya patatawarin ang anumang uri ng pagtataksil. Umuwi si Noah dala iyon, at nalaman niyang tumaas ang kanyang mga estatistika matapos niyang kunin si Alan bilang isang nasasakupan, ngunit biglang napansin niya ang isa sa kanyang mga estatistika na bumaba, at ang ranggo ng SS sa kanyang katangiang pangtubig ay naging ranggo ng kapatagan. Nag-alala si Noah na maaaring may nangyari sa kanyang teritoryo ng Almeria, at sinabihan niya si Zhou na agad na pumunta sa palasyo dahil kailangan niyang makipagkita sa emperador. Ipinaabot niya ang utos nito sa kutsero ng karwahe, at si Noah ay nasa harap na ng emperador pagkalipas ng ilang minuto. Sinabi niya rito na may nangyaring masama sa Almeria, at ang tono ng tugon ng emperador ay nagpaisip sa kanya na alam na niya ito. Sinabi sa kanya ng emperador na mayroon lamang siyang ideya na may mali, ngunit wala pang patunay. Nang sandaling iyon, isang katulong ang lumapit doon at bumulong ng isang bagay sa kanyang tainga, na nagpapatunay sa kanyang mga pagdududa.
Sinabi ng emperador kay Noah na mahusay ang ginawa niyang pag-alam na may mali, dahil mayroong isang rebelyon sa Almeria. Tinanong niya si Noah kung gaano kalaki sa palagay niya ang kasalukuyang kalagayan nito, at nang makitang isa lamang sa kanyang mga kasanayan ang bumaba ang halaga, naisip ni Noah na hindi ito isang malaking rebelyon sa ngayon. Pinagtibay ito ng hari at sinabing nakakita sila ng humigit kumulang 5,000 rebelde sa Almeria. Tinanong niya si Noah kung mayroon ba siyang plano na sugpuin mismo ang rebelyong iyon, at sinabi niya na hindi ito magagawa niya dahil bata pa siya at walang karanasan sa labanan, at hindi niya alam kung susundin siya ng mga sundalo ng taos puso. Iminungkahi niya na magpadala ang emperador ng isa pang prinsipe upang supalan ang rebelyon, at nagulat ang matanda sa makatuwirang pamamaraan ni Noah sa sensitibong isyong ito. Nagpasya siyang suportahan ang kanyang desisyon at nagtanong kung magtatalaga siya ng sinuman upang lipulin ang mga rebelde. Iminungkahi ni Noah na si Henry ang pinakamahusay na tao para sa trabahong ito, dahil nagtitiwala siya sa kanyang paghatol. Ipinadala ng emperador si Henry kasama si Noah upang supalan ang mga rebelde, at tinanong ni Henry si Noah kung sigurado ba siyang gusto niyang may iba pang kumuha ng karangalan, dahil ang merito sa larangan ng digmaan ay makakatulong sa kanya sa hinaharap. Sinabi ni Noah na kailangan niya ng karanasan upang pamunuan ang kanyang mga sundalo, at ayaw niyang mamatay sila ng walang kabuluhan dahil sa kanyang maling pamumuno. Nang sandaling iyon, tumugon ang kanyang espada sa ilang puot at agad na inutusan ni Noah na ihinto ang karwahe. Nalaman niya na may ilang mga kaaway na naghahabol sa kanyang buhay, at nagpasya na harapin sila ng harapan sa halip na umasa sa tulong ng kanyang kapatid. Tumalon siya palabas ng karwahe, at ang mga sulo sa tabi ng ruta ay namatay. Sa sumunod na sandali, ang mga haligi ng tubig ay sumabog mula sa lupa upang atakihin siya mula sa lahat ng panig, ngunit hinaranggan sila ni Noah sa pamamagitan ng pagbabagong anyo ng Leviathan bilang isang kalasag. Napagtanto niya na ang mga umaatake sa tubig ay tiyak na mga rebelde mula sa Almeria, at agad silang pinabagsak gamit ang kanyang mahusay na kakayahan. Humanga si Henry sa kanyang paglaki, at sinabing maganda sana kung napag-iimbestigahan nila ang mga walang hiyang ito. Sinabi sa kanya ni Noah na kaya pa rin nila itong gawin dahil hindi niya sila pinatay, at pinatumba lamang sila gamit ang aura ng kanyang espada. Muli na namang humanga si Henry sa kanyang kapatid, at pagkatapos ay sinabi niyang narinig niya na ang mga rebelde ay halos puro kabalyerya, kaya hindi niya inaasahan ang anumang mamamatay tao. Nang marinig ang pahayag na iyon, napagtanto ni Noah na may mali, dahil wala silang magagaling na kabayong pandigma sa Almeria. Kinabukasan, pumunta siya kay Alan at sinabi sa kanya ang pinakasekretong sekreto na nagkaroon ng rebelyon sa Almeria. Binigyan niya si Alan ng $10,000 para agad na makabili ng lahat ng pagkain ng kabayo sa palengke, dahil nalaman na niya na binili ng mga rebelde ang mga kabayong pandigma mula sa ibang tao, ngunit kailangan nilang bumili ng pagkain mula sa mga kalapit na palengke mismo. Kung wala silang mabibili, hindi sila makakakuha ng sapat na pagkain para mabuhay ang kanilang mga kabayo kahit na matapos nilang pagnakawan ang mga sibilyan, at sa ganoong paraan, masihina sila sa labanan. Di nagtagal pagkatapos noon, tinawag ng emperador si Noah upang sabihin sa kanya na inutusan niya ang kanyang mga tauhan na imbestigahan ang mga mamamatay tao, at nakakuha sila ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa kanila. Hindi layunin ng mga mamamatay tao na patayin si Noah, kundi gusto nila siyang dukutin at gamitin bilang bargaining chip. Gayunpaman, sinabi ni Noah sa kanyang tatay na ang sinumang mamamatay tao na madaling magbunyag ng katotohanan ay malamang na nagsisinungaling. Ipinagmamalaki ng emperador na ang kanyang anak ay may sentido komun na higit pa sa kanyang edad, ngunit sinabihan niya itong huwag mag-alala dahil may paraan siya para malaman kung ang isang tao ay nagsisinungaling o hindi. Hindi talaga interesado si Noah sa sining ng pagpapahirap, kaya nagpasya siyang maniwala sa sinasabi ng emperador. Pinuri ng emperador si Noah sa mabilis na pakikitungo sa mga rebelde, dahil kung mahuli siya, mahihirapan silang harapin ang mga rebelde. Bukod pa riyan, natuwa siya na naisip ni Noah ang estratehiya na ituon ng pansin sa mga kabayo ng hukbo ng mga rebelde. Nanlaki ang mga mata ni Noah sa gulat dahil inutusan niya si Alan na bumili ng pagkain ng kabayo ilang minuto lang ang nakalipas, at alam na ito ng kanyang ama. Patuloy na pinupuri ng emperador si Noah, na sinasabing kahit sino ay mag-iisip ng estratehiya sa gutom,
At gusto talaga ni Crown Prince Albert na gutuman ang mga rebelde para gawing halimbawa sila. Gayunpaman, nagpasya si Noah na ituon ang pansin sa kanilang mga kabayo upang mabawasan ang kanilang lakas, at ginamit niya ang sarili niyang pera para doon. Tinapik ng emperador ang kanyang balikat, sinasabing mayroon siyang magagandang ideya at lakas ng loob na kumilos agad, na hindi madaling gawin. Nakaramdam si Noah ng panibagong kilig sa loob niya matapos siyang purihin ng kanyang tatay, at pagkatapos ay nagpasya ang emperador na gantimpalaan siya para sa kanyang matalinong pag-iisip. Pinayagan niya si Noah na magdagdag ng espada sa kanyang crest, na isang mas malaking gantimpala kaysa sa inaakala mo. Sa isang bansang puno ng mga mandirigma, walang sino man ang maaaring magdagdag ng espada sa kanilang crest nang walang pahintulot ng emperador, at kung gagawin nila ito, maaari silang patayin. Samantala, ang pagkuha ng pag-aproba ng emperador na maglagay ng bandila sa crest ay isang malaking karangalan para sa sinuman, at sinikap ni Noah na itago ang kanyang pananabik sa pagkamit ng malaking gantimpalang ito. Maya-maya pa ng araw na iyon, binisita ni Alan si Noah na naglakad papalapit sa kanya ng may maliliit na hakbang at ilang minuto lang ang lumipas bago siya naabutan. Sinabi ni Noah na maaga pa siya at sumagot si Alan na alam niya ang lahat ng uri ng pagkain na ibinibenta sa palengke, at pati na rin ang mga ruta kung saan ito dinadala, kaya hindi magiging mahirap bilhin ang lahat ng ito. Gayunpaman, nag-aalala siya na si Carfan, ang pinuno ng mga rebelde, ay isang malupit na lalaki na hindi titigil sa anumang bagay upang makamit ang kanyang layunin. Binalaan niya si Noah na mag-ingat sa pakikitungo sa kanya. Nang dumating ang isang katulong upang sabihin sa kanya na may isang nasugatang lalaki sa kanilang gate, nagpasya si Noah na tingnan kung ano ang nangyayari, at natagpuan ang isang malubhang nasugatang kabalyero, na lumuhad sa harap niya at sinabing isang rebelyon ang nagsimula sa Almeria. Inaangkin niya na ang kanyang nakatataas ay kasangkot din sa rebelyon, ngunit hindi niya ito sinundan, at sa halip ay pumunta rito upang magulat sa prinsipe. Inisip ni Alan na isinugol ng kabalyero ang kanyang buhay nang walang kabuluhan dahil alam na nila ang tungkol sa rebelyon, ngunit nagpasalamat si Noah sa kabalyero at inutusan ang kanyang katulong na gamutin ang kanyang mga pinsala. Nagsimula siyang maglakad palayo, ngunit pagkatapos ay lumingon at nagutos na bigyan ang kabalyero ng $1,000 bilang gantimpala. Sinundan siya ni Alan, tinanong kung bakit niya sinusunog ang kanyang pera sa pamamagitan ng pagbibigay ng gantimpala sa kabalyero para sa impormasyong mayroon na siya. Sumagot si Noah na hindi niya ginagantimpalaan ang kabalyero para sa kanyang impormasyon, kundi para sa kanyang katapatan at katapangan. Nang gabing iyon, pumasok si Zoe sa opisina ni Noah, na mukhang labis na nababagabag. Bumagsak siya sa lupa bago nagsalita, at tinanong siya ni Noah kung ano ang problema niya. Una siyang inalok ni Zoe ng isang supot na naglalaman ng $500 at pagkatapos ay isang maliit na bote. Sinabi niya na isang hindi kilalang lalaki ang nag-alok sa kanya ng gantimpalang ito para mapainom siya ng gamot na pampatulog at pagkatapos ay ibigay siya sa kanila. Napagtanto ni Noah na gusto siya ng mga rebelde anuman ang mangyari, at mas desperado sila kaysa sa mga maiinit na single mother sa lugar ko na nag-post ng kanilang mga ad sa lahat ng website. Tinanong niya si Zoe kung bakit niya dinala sa kanya ang bote, at nagsimula siyang umiyak. Inaangkin niya na sinabihan siya ng mga lalaki na papatayin nila siya kung hindi niya mabibigyan ng droga si Noah, ngunit hindi niya ito kailanman maaaring ipagkanulo. Tahimik na naglakad si Noah papunta sa kanyang mesa at sumulat ng tseke na $5,000 para kay Zoe. Sinasabi sa kanya na ito ang kanyang gantimpala sa hindi pagbibenta ng kanyang katapatan sa murang halaga. Nagsimulang umikot ang ulo ni Zoe sa halagang ito, at sinabi niya na hindi niya ito matatanggap, ngunit sinabihan siya ni Noah na maging mabuting babae at kunin ang gantimpala. Nagsimula siyang umiyak at magpasalamat sa kanya, ngunit sinabi ni Noah na kailangan niya itong gawin para sa kanya. Sinabi niya sa kanya na iinuman niya ang gamot at hihimatayin, at pagkatapos ay dadalhin siya ng babae sa mga lalaking nakipag-ugnayan sa kanya. Sinabihan niya siyang tumakas sa sandaling ibigay niya siya upang hindi siya patahimikin. Natatakot si Zoe sa naisip, ngunit nakapagdesisyon na si Noah na makipagkita sa mga desperado na rebelde. Pagkalipas ng ilang oras, nagising siya sa gitna ng kawalan at narinig ang mga kidnapper na nag-uusap tungkol sa kung paano ang pagpatay sa kanya ay ang huling paraan, at kailangan nila siyang panatilihing ligtas ayon sa utos ni Carfan.
Hinayaan ni Noah na tuluyang mawala ang droga bago niya suriin ang kanyang sitwasyon at natuklasan niyang nakatali ang kanyang mga kamay at binti. Gayunpaman, hindi naging maganda ang paglalaro ng search and destroy ng mga rebelde, dahil hindi nila namalayan na itinatago ni Noah ang Leviathan sa loob ng kanyang tainga sa halip na sa kanyang puwit sa pagkakataong ito. Kinuha niya ito at ibinalik sa normal nitong laki bago ginamit ang kanyang mahiwagang singsing upang gumawa ng water blade upang putulin ang lubid na nagtatali sa kanya. Sunod, nagpasya siyang tingnan kung ano ang nangyari sa kanya sa pamamagitan ng mga alaala ng kanyang espada. Nakikita niya ang kanyang sarili na walang malay sa kanyang opisina at si Zoe na tumatakbo palayo habang pinalilibutan siya ng mga rebelde. Napagpasyahan nilang huwag siyang pansinin dahil ang pagpapalabas kay Noah sa kanyang mansyon ang pangunahing prioridad, at dinala nila siya sa isang bukas na karwahe. Nang makumplito ang buod, naghanda si Noah na harapin ang mga rebelde na nagpapahinga sa paligid ng apoy sa kampo. Nagalit ang pinuno ng grupo sa sinumang nagtali ng mga buhol at pagkatapos ay tumalon pababa si Noah dala ang kanyang espada. Pinaliit siya ng mga bandido at sinabihan siyang sumuko ng maayos dahil wala ang kanyang kapatid para protektahan siya sa pagkakataong ito. Isa sa kanila ang naglabas ng kanyang espada para bugbugin si Noah at hulihin ito. Ngunit hindi pa siya nakakahakbang nang sumugod si Noah at hinati ang lahat ng ugat at ugat sa kanyang leeg. Nang mamatay ang unang rebelde, natakot ang iba at sinabi ni Noah na gusto niyang makakuha ng impormasyon. Ngunit lahat ng narito ay mga hanggal na hindi alam na hindi si Henry ang tumalo sa mga mamamatay tao. Naghanda ang mga rebelde para lumaban, ngunit walang kahirap-hirap silang natamba ni Noah. Nang sandaling iyon, nakita niya si Zoe na pinamumunuan ng isang grupo ng mga kabalyero patungo sa kanya at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya rito. Sinabi sa kanya ni Zoe na nag-alala ito sa kanya at dinala ang mga kabalyero para iligtas siya. Ngunit hindi na kailangan iyon dahil lahat ng mga rebelde ay natalo na. Tinawag ni Noah ang kapitan ng mga kabalyero at sinabihan siyang patayin ang mga rebelde. Isa sa mga rebelde ang naghulog ng kakaibang punyal at pupulutin na sana ito ng isang kabalyero. Ngunit naramdaman ni Noah na may mali at agad siyang sinabihan na tumigil. Inutusan niya ang lahat na bumalik habang humahakbang siya patungo sa punyal na naglalabas ng malakas na isinumpang enerhiya na nararamdaman niya dahil sa kanyang kahusayan sa Leviathan. Bahagya niyang naalala ang mga rebeldeng nag-uusap tungkol sa isinumpang punyal na gagamitin nila upang patayin siya kung sakaling magbago ang sitwasyon. Naramdaman niya ang puot ng lalaking naglagay ng sumpa sa punyal. At sa isang iglap ay nakita rin niya ang mukha nito. Agad siyang nakilala ni Noah bilang pinuno ng mga rebelde at nagpas siyang harapin ito ng personal. Kinausap niya ang Leviathan, tinanong kung makakatulong ito sa kanya na maisakatuparan ang kanyang plano, dahil magiging madali para sa isang maalamat na espada ng elemento ng tubig na tulad nito. Kumikinang ang Leviathan upang magbigay ng positibong sagot at itinuon ni Noah ang isinumpang enerhiya nito upang magpaputok ng isang agos ng isinumpang tubig patungo sa kalangitan. Ang isinumpang agos ay umagos ng mataas sa mga ulap at kalahati sa imperyo, naabot si Carfan at tinamaan siya. Kinabukasan, muling tinawag ng emperador si Noah at lumuhad sa kanyang antas upang tapikin ang kanyang mga balikat para sa pambihirang nagawa niya. Natanggap niya ang ulat na ang pinuno ng mga rebelde ay natagpuang patay na may butas sa gitna ng kanyang noo na nilikha ng isang water jet. At alam niya na walang ibang makakagawa nito kundi si Noah. Pinagtibay ni Noah, na sinasabing ginamit niya ang puot sa isinumpang punyal upang ikulong ang pinuno ng mga rebelde at pagkatapos ay binaril siya gamit ang no-scope headshot mula sa daan-daang milya ang layo. Nang mawala sa mga rebelde ang kanilang pinuno, naging madali para kay Henry na supulan sila. At di nagtagal, lahat ng mga taong nasa likod nito ay naaresto. Isang malaking asembleya ang ipinatawag upang pagdesisyonan ang kanilang parusa, at inutusan ng emperador na bunutin at hatiin ang mga salarin. At maaari mo lang tingnan ang ibig sabihin nito sa Google. Natuwa ang lahat sa parusang ibinigay sa mga rebelde, ngunit pagkatapos ay humakbang si Noah at magalang na lumuhad sa harap ng emperador, sinabi sa kanya na hindi niya dapat gawin iyon. Nagulat ang lahat ng marinig iyon, lalo na ang emperador, na nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ni Noah na ang lahat ay dapat parusahan ayon sa batas, at walang nabanggit na pagpatay sa sinuman sa pamamagitan ng paghati sa kanila. Ang mga pinuno ng mga rebelde ay hahatiin sa dalawa,
at ang natitirang mga tao ay ipadala sa gulag ayon sa batas, at iginiit ni Noah na dapat nilang sundin ito. Nagtanong ang emperador kung paano niya matatanggihan ang pinakamalupit na paraan ng pagkamatay para sa mga taong nagrebelde sa kanyang teritoryo, at sumagot lamang si Noah na kung lalabagan ng emperador ang batas, magkakaroon ito ng negatibong epekto sa kanyang reputasyon at sa mga tao. Natigilan ang lahat ng marinig ito, ngunit nagpa siya ang emperador na sumang-ayon sa gusto ni Noah. Sinabi niya na susundin nila ang batas, ngunit idinagdag niya na gusto niyang matanggap ng mga kriminal ang pinakamataas na parusa ayon sa batas ng walang anumang awa. Walang problema si Noah doon, at inutusan ng emperador ang punong ministro na tiyaking nasusunod ang batas sa pagpaparusa sa mga rebelde. Sinimulan ng buong korte na purihin si Noah sa kanyang matapang na pagharap sa emperador at pagwawasto sa kanyang pagkakamali, at sinimulan nila siyang gawing alamat sa hinaharap. Maging ang emperador ay ipinagmamalaki na si Noah ay nanindigan sa kanya at nagpasya siyang gantimpalaan siya sa pagpigil sa kanya sa paglabag sa batas. Nag-isip siya sandali, at pagkatapos ay nagpasya na gantimpalaan si Noah ng isang titulo. Inaangkin ng emperador na habang ang sinuman sa kanyang mga anak ay maaaring manindagan sa kanya, ibang bagay kung gagawin nila ito sa tamang dahilan. Ginawa yun ni Noah at ipinakita kung gaano siya katalino at katapangan sa buong korte. Kaya naman, iginawad sa kanya ng emperador ang titulong matalinong prinsipe, at ang pagbabago ay agad na makikita sa katayuan ni Noah. Sinabi pa nga ng emperador na kung ipinanganak si Noah isang dekada na ang nakalilipas, mas maganda sana ang kinalabasan. Ngunit hindi niya malinaw na sinabi na isa sana siyang kalaban sa trono. Biglang naghiyawan ang korte para kay Noah nang marinig ang pahayag na iyon, at pagkatapos ay tinanong siya ng emperador tungkol sa mga paghahanda para sa nalalapit na pagsusulit sa pagpili sa gabi. Humingi ng pahintulot si Noah na ibahagi ang kanyang mga plano mamaya, at pinagtibay ng emperador. Pagkatapos ng mga paglilitis sa korte, pumunta sila sa isang fountain area, kung saan nagsimulang humigop ng tsaa si Noah habang pinalilibutan siya ng 4 na tagapaglingkod na may hawak na mga balde ng tubig. Sa hudyat ni Noah, sinubukan nilang iwasak siya at basain. Ngunit ginamit lamang ni Noah ang kalasag sa kanyang singsing upang pigilan ang kanilang mga pag-atake. Hindi naintindihan ng emperador ang ibig sabihin nito kaya sinabi sa kanya ni Noah na hihilingin niya sa lahat ng kalahok na atakihin siya ng ganito at husgahan ang kanilang kasanayan batay sa kung gaano kalapit ang kanilang pag-atake sa kanya. Humanga ang emperador sa makabagong paraan na ito, ngunit naisip niya na may mga panganib na kaakibat ang pamamaraang ito. Buong kumpiyansang ipinahayag ni Noe na haharapin niya ang sinumang may sapat na lakas upang masira ang kanyang mga depensa, at muling humanga sa kanya ang emperador. Nang gabing iyon, pumunta ang emperador sa silid ng trono kasama ang punong ministro, na nag-isip na ang kanyang sinabi na magiging iba ang mga bagay kung mas maaga si Noe ay ipinanganak ay hindi na kailangan sa harap ng karamihan. Natawa na lang ang emperador tungkol dito, sinasabing seryoso siya, dahil tunay na espesyal si Noe. Gayunpaman, medyo nag-aalala rin siya dahil sa napakalaking kapangyarihan ng Leviathan. Sa kabila ng katotohanang ang tunay na kapangyarihan nito ay natatakpan pa rin, inutusan niya ang kanyang alipin na maglabas ng isang espesyal na kayamanan, iniisip na sinasabing ang tunay na selyo ng Leviathan ay hindi dapat masira. Ngunit marahil ay makontrol ni Noe ang buong kapangyarihan ng maalamat na espada. Ilang araw ang lumipas, nagsimula na ang night selection exam sa buong kaluwalhatian nito at mga kalahok mula sa iba't ibang panig ng bansa ang dumating upang ipakita ang kanilang kakayahan. Ang buong populasyon ng Kabisera ay naruroon din upang masaksihan ang pagsusulit ng mga kabalyero dahil ito ay parang Super Bowl para sa kanila, at marami sa kanila ang nagpusta ng kanilang ipon sa kanilang paboritong mga mandirigma. Isang kalahok, na mukhang katulad ng adultong anyo ni Gun kung siya ay ibinabad sa tubig magdamag, ang humakbang pasulong upang patunayan ang kanyang halaga. Pagdating niya sa arena, lumuhad siya sa harap ni Noah, na umiinom ng tsaa nang walang pakialam sa mundo. Iginuhit ng mandirigma ang kanyang espada at inikot-ikot ito upang magpainit ng kanyang mga pulso at pagkatapos ay inatake si Noah. Gayunpaman, agad na inactivate ni Noah ang mga kalasag sa kanyang singsing, na humaharang sa atake ng kalahok. Patuloy siyang sumusubok na baguhin ang anggulo para makapagpataw ng suntok sa kanya, pero ang kalasag ay nag-aangkop ng naaayon, at hindi makagawa ng kahit ano ang lalaki.
Pagkatapos ng ilang suntok, naputol ang kanyang espada at tinawag ng mga tagahatol ang pagsusulit. Dahil dito, isang mandirigma na naman ang nabigo na makalusot sa hindi matibag na depensa ni Noah at nagtataka ang mga tao kung may sinuman ang makararating sa matalinong prinsipe, na maaaring mamatay sa pag-inom ng labis na tsaa bago pa man siya maabot ng sinuman. Ang emperador ay pinapanood din ang pagsusulit mula sa malayo kasama ang kanyang personal na katulong, na nagsabi sa kanya na mas excited ang mga tao sa night selection exam ngayong taon kumpara sa mga nakaraang taon. Sabi niya na ito marahil ay dahil isang prinsipe ang personal na kumukuha ng panganib upang husgahan ang mga mandirigma, pero hindi naman ito pinapansin ng emperador. Sabi niya na ang tanging mahalaga ay ang pagpili ng mga may kakayahang mandirigma at sabik siyang makita kung anong klaseng mga tao ang isasama ni Noah sa shortlist. Pagkatapos noon, turn na ng isang mage at naglabas siya ng isang makapangyarihang pagsabog ng apoy patungo kay Noah. Tahimik ang crowd nang makita ang kanyang nakakatakot na atake, ngunit nang mapagod ang mage, lumabas si Noah na walang sugat dahil gumamit siya ng magic barrier upang protektahan ang sarili. Ang kalahok ay napaluhod habang ang mga tao ay sumisigaw para sa kanilang prinsipe. Medyo nadidismaya si Noah dahil gabi na at nakainom na siya ng mas maraming tsaa kaysa sa iniinom ng isang pamilyang Briton sa loob ng isang taon, pero wala namang kapansin-pansing kalahok. Noong mga sandaling iyon, inihayag ng referee na oras na para sa huling kalahok ng araw at isang blonde na masama na may pulang mata ang umakyat sa arena. Mukhang kinakabahan at hingal na hingal siya, pero sa sandaling hinugot niya ang kanyang espada at kinuha ang kanyang posisyon, may nagbago sa kanyang asal. Tumakbo siya papunta kay Noah upang atakihin siya, na agad na nag-anyaya ng kanyang kalasag at sa isang pagbabago ng ritmo, nakalusot ang atake ng babae sa kanyang kalasag. Hindi pa siya tapos at sinimulan niyang itulak ng husto hanggang sa mabasag ang kalasag ni Noah at tumama ang kanyang espada sa kanyang dibdib. Ang mga tao ay napahiyaw nang makita nilang nasugatan ang kanilang prinsipe at agad na inaresto ng mga kabalyero ang dalaga. Akala nila na dahil nasugatan niya ang isang prinsipe, mabigat ang parusa sa kanya, pero tumayo si Noah at sinabi sa kanila na pakawalan ang batang babae na nagpakilala bilang Shirley Grant. Sinabi ni Noah sa kanya na pumasa siya at lahat ay nagulat nang marinig ito, lalo na si Shirley, na hindi makapaniwala na pinatawad siya ng prinsipe kahit na sinaksak niya ito. Mamaya, tinawag ni Noah si Shirley sa kanyang kwarto at sinabi na ang armor niya ay talagang maganda. Pinasalamatan niya ito at sinabi na ito ay ipinamana sa kanilang pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Hindi niya mapigilan ang kanyang kuryosidad at tinanong si Noah kung ano ang ibig niyang sabihin ng sinabi niyang pumasa siya sa pagsusulit, dahil dapat siya ang nagbibigay ng parusa. Sinabi ni Noah sa kanya na hindi siya nagkasala sa pagkapinsala ng isang maharlika dahil hinahanap niya yon. Inutusan niya siyang atakihin siya muli gamit ang parehong galaw at nagtataka si Shirley kung may nasaktan siyang ugat na naging bobo ang prinsipe. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na kung siya ay isang kabalyero, kailangan niyang sundin ang utos ng kanyang Panginoon at agad siyang tumayo at kumuha ng kanyang posisyon. Sumugod siya kay Noah gamit ang parehong atake na ginamit niya kanina at tinawag niya ang kanyang kalasag upang harangin ito. Sa pagkakataong ito, hindi makakapasok ang atake ni Shirley sa kanyang kalasag kahit gaano pa siya kalakas, at walang pakialam na itinulak siya ni Noah pabalik habang binabawi ang kalasag. Sinabi niya sa kanya na kung gusto niya, maaari niyang gamitin ang kalasag na ito sa panahon ng pagsusulit at tiyak na mapipigilan nito ang kanyang atake, na nangangahulugang maaari sana niyang maiwasan ang mapinsala kung gusto niya. Sinabi ni Noah kay Shirley na ang tungkulin ng isang kabalyero ay sundin ang mga utos ng kanilang Panginoon at nais niyang makita kung may lakas at tapang ang isang tao na sundin ang kanyang tanging utos, na atakihin siya ng buong lakas. Wala siyang silbi sa isang kabalyero na magdadalawang isip dahil sa takot at dahil sumunod si Shirley sa utos na atakihin siya kahit na nasaktan siya nito minsan, nalaman niya na mayroon itong kakayahang maging kanyang kabalyero. Talagang naantig si Shirley sa kanyang determinasyon at loika at agad siyang lumuhad, ipinapangako ang kanyang walang kondisyong katapatan kay Noah sa buong buhay nito. Natutuwa siyang marinig iyon dahil kahit na ang ganitong uri ng panata ay hindi opisyal, mahalaga pa rin ito mula sa isang kabalyero na may karakter. Dumating si Zoe kasama ang doktor, na nagsimulang suriin ang sugat ni Noah. Sabi niya na ito ay isang simpleng sugat lamang at agad itong ginamo, na ikinagulat ni Shirley.
Sabi niya na wala silang doktor sa kanilang nayon, kaya't hindi pa siya nakakakita ng sinumang nagpagaling ng sugat gamit ang tamang medikal na pamamaraan. Nagtataka si Noah at tinanong kung paano nagagamot ang mga tao na hindi kayang magbayad ng doktor, at sumagot si Shirley na humihingi sila ng tulong sa matanda ng nayon para magdasal para sa kanila o kaya'y ipagpag ang kanilang mga sakit. Ang kalbong doktor ay nagkomento na ito ay karaniwan sa mga mahihirap at hindi edukadong tao, at tinanong ni Noah kung ang pinakamabilis na paraan upang maging doktor ay magsimula bilang katulong ng isang tunay na doktor. Kumpirmahin ng doktor at agad na binigyan ni Noah si Shirley ng kanyang unang trabaho. Hiningi niya sa kanya na dalhin ang pinakamatalino at pinakamasipag na mga tao mula sa kanyang nayon at pagkatapos ay hiningi sa doktor na kunin sila bilang kanyang mga alagad. Ang doktor ay pumayag ng walang pag-aalinlangan, ngunit si Shirley ay namangha sa ginawa ni Noah. Nagpatira pa siya upang magpasalamat sa kanya, at sinabi ni Noah na dapat niyang pag-aralan ang tamang asal ng mga kabalyero dahil walang kabalyero ang yumuyuko ng ganoon. Kinabukasan, nagising si Shirley sa silid na itinalaga sa kanya sa mansyon ni Noah, at nagbigay siya sa atin ng isang get ready with me session bago pumunta sa trabaho na puno ng kasabikan. Nakasalubong niya si Zoe sa daan, na nagtanong kung nakatulog ba siya ng mabuti, at sinabi ni Shirley na kahit maganda ang kwarto, hindi siya nakatulog ng mabuti. Nagsimula silang mag-usap ng mga maliliit na bagay habang naglalakad sila at hindi nagtagal, nakasalubong nila ang ilang mga katulong na nagkukwentuhan at nagtatawanan sa halip na magtrabaho. Tinanong ni Zoe kung ano ang ginagawa nila, at sumagot ang mga katulong na tinatangkilik nila ang kanilang paboritong libangan na hulaan kung anong klaseng babae ang pakakasalan ni Noah. Nabigla si Shirley nang marinig ito at pinaalalahanan sila na si Noah ay 6 na taong gulang pa lamang ngayon, ngunit sinabi ng mga katulong na karamihan sa mga prinsipe ay nagpakasal na bago mag-15 taong gulang sa kanilang imperyo. Naniniwala sila na si Noah ang pinakabagong binata sa imperyo ngayon, at maraming mga kafa-karapatang ari ang nagbukas malapit sa kanyang mansyon, dahil maraming mga babae ang pumupunta araw-araw para makita siya. Sinasabi ng mga katulong na lahat ay mahal si Noah, pati na si Zoe na nahihiya nang marinig ito. Sinimulang kulitin siya ng mga katulong, sinasabing nag-aral na siya ng mahika kamakailan para mapabilib si Noah, at nauutal siyang sumagot na gusto lang niyang maging kapaki-pakinabang sa kanyang amo. Mabilis siyang umalis at habang tinatawag siya ng mga katulong na kaakit-akit, si Shirley ay nakatitig lamang sa kanya. Mamaya, pumunta siya sa opisina ni Noah habang tumatanggap siya ng ulat mula sa isang batikang kabalyero tungkol sa pagsusulit. Sinabi ng kapitan na ang lahat ng bagong kabalyero na pinili ni Noah ay talagang mahusay, at labis na nagpapasalamat ang kanilang mga squad captain. Nilagdaan ni Noah ang mga dokumento at sinabi sa kabalyero na hindi ito magiging posible kung wala ang tulong ng mga dedikadong tao tulad niya. Pagkatapos, inutusan ni Noah si Shirley na ihatid ang kabalyero, at lumuhad siya sa harap nito habang papalabas na ito. Nagulat ang kabalyero sa ginawa niya at sinabi sa kanya na hindi na kailangan ang formalidad na iyon dahil pareho silang nasa parehong ranggo. Bigla niyang naisip na ipinadala siya ni Noah kasama ang dalaga upang matutunan ng higit patungkol sa mga etiketa ng kabalyero, at pinayuhan niya itong manatili sa prinsipe dahil wala na siyang mahahanap na mas mabuting guro. Pagkatapos noon, nagdaos si Noah ng isang salo-salo kung saan nag-perform si Ollie at pinabilib ang lahat sa kanyang mga kanta. Si Alan at Cindy ay lumuhad sa harap niya at pinasalamatan siya sa pag-imbita sa kanila, at sumagot si Noah na inihanda niya ang salo-salo na ito lalo na upang pasalamatan sila sa kanilang tulong sa tagumpay ng pagsusulit para sa pagpili ng mga kabalyero. Sinabi niya sa kanila na lahat ng tao sa salo-salo ay mga mangangalakal na may malalakas na ugnayan sa kanya, at nagpasya si Alan na gumawa ng ilang mahahalagang koneksyon sa kanila. Dumating si Zoe doon na may dalang liham na nakapangalan kay Noah, at medyo hindi siya komportable na ibigay ito sa kanya dahil wala namang pangalan ng nagpadala. Umalis si Noah sa party kasama sina Shirley at Zoe para buksan ang liham. Sabi ni Zoe na ang taong naghatid ng liham ay ibinagsak ito at tumakbo nang makita ang mga gwardya, at iyon ay nagdudulot ng pagdududa sa lahat. Sinabi ni Shirley sa kanya na maaaring delikado ito kaya siya na lang ang dapat magbukas nito. Pero sinuri ni Noah ito kasama si Leviathan at natuklasan na ligtas ang liham. Naglalaman ito ng napakalihim na impormasyon na may binabalak ang natitirang mga rebelde,
at napagtanto ni Noah kung sino ang naghanap ng impormasyong ito para sa kanya. Sigurado siya na ang kabalyero na nagbuwis ng buhay kanina upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa rebelyon ay tiyak na nasa kanyang misyon pa rin, at humahanga sina Zoe at Shirley sa kanyang katapatan at dedikasyon. Noah, gayunpaman, iniisip na ang kabalyero ay mas tanga kaysa matapang, dahil ang pagiging especially iya ay hindi madali kung walang tamang pagsasanay. Agad niyang kinontak si Henry upang asikasuhin ang bagay at pigilan ang kabalyero. Ngunit nang makatanggap siya ng sagot mula sa kanyang nakatatandang kapatid, si Noah ay nababalot ng guilt dahil nagkatotoo ang kanyang pinakamasamang takot. Ang nagnanais maging especially iya ay nahuli ng mga rebelde at pinahirapan, ngunit tumanggi siyang magsalita. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ng mga tao ni Henry bago siya mawalan ng buhay, pero siya ay nasa kritikal na kalagayan pa rin. Noah iniisip na lahat ng ito ay kasalanan niya dahil kung mayroon siyang matatag na network ng impormasyon, hindi na kailangang ipahamak ng kabalyero ang kanyang buhay. Agad niyang pinapunta si Zoe upang ayusin ang pinakamahusay na medikal na pangangalaga para sa kabalyero dahil hindi niya maaring hayaang mamatay ang isang napakatapat na tao. Kinabukasan, pumunta si Noah sa palengke at dinala si Shirley bilang kanyang bantay. Patuloy siyang nadidistract ng mga tindahan dahil wala namang mga ganoong bagay sa maliit nilang nayon. Pinapaalalahanan siya ni Noah na maging alerto palagi dahil siya ay may tungkulin, at sinisikap ni Shirley na huwag pansinin ang anumang mga abala. Tinanong niya si Noah kung narito siya para bumili ng isang bagay, at sumagot siya na gusto niyang bumili ng regalo para kay Henry dahil tinulungan siya nitong iligtas ang kabalyero. Pumunta si Noah sa isang marangyang tindahan ng regalo at tinanong ang mangangalakal doon para sa isang bagay na angkop para sa isang prinsipe. Agad na inilabas ng nagtitinda ang ilang bihirang alahas at iba pang mahahalagang bagay na nagpatakam kay Shirley, ngunit hindi talaga interesado si Noah sa mga iyon. Napansin niya ang isang bagay na natatakpan ng tela at tinanong ang tindero na ipakita ito sa kanya. Agad na inalis ng mangangalakal ang tela upang ipakita ang isang magandang estatwa ng Diyosa na gawa sa salamin. Si Noah ay nahuhumaling sa ganda ng estatwa at tinanong ang mangangalakal kung posible bang makagawa ng ganitong komplikadong disenyo gamit ang salamin. Sumagot ang mangangalakal na ang estatwang ito ay gawa ng isang maalamat na alagad ng sining na namatay na matagal na panahon na ang nakalipas. Ang sining ng paggawa ng mga detalyadong estatwang salamin na ito ay nawala kasama ng tao, at sa ngayon, mayroon lamang 2 ganitong estatwa sa mundo. Agad na binili ni Noah ang estatwa para kay Henry at binigyan ang mangangalakal ng 0,000 kasama ang ilang bonus para sa pagdadala ng napakagandang bagay na ito sa kanya. Dumating din ang ika-8 prinsipe na si Oscar, at labis siyang nagulat nang makita si Noah doon. Sabi niya na narito siya upang makahanap ng isang kawili-wiling bagay ng bigla, napansin niya ang estatwang gawa sa salamin. Agad niyang nakilala ang estatwa at ang lumikha nito, sinasabing hindi niya inasahan na mahahanap ng mangangalakal ang pangalawa. Tinanong siya ni Noah kung alam niya kung nasaan ang unang estatwa, at sumagot si Oscar na siya ang may-ari nito. Pagkarinig ni Noah nito, kinuha niya ang estatwa at binasag ito sa lupa, na nag-iwan sa lahat ng nagulat. Sinabi ni Noah sa mangangalakal na mag-relax dahil makukuha pa rin ito ang kanyang bayad at dagdag na pera para sa mga gastos sa paglilinis. Sabi niya na may malaking pagkakaiba sa pagkakaroon ng 2 kopya ng isang likhang sining at pagiging nag-iisang piraso nito, at iyon ang kanyang pinapangarap. Sinabi niya sa mangangalakal na ipakalat ang balita na ang pangalawang estatwa ng Diyosa na kanyang natagpuan ay nasira, at ngayon ay isa na lamang ang natitira sa mundo. Ito ay magpapataas ng halaga ng estatwa ni Oscar ng labis, at ang ika-8 prinsipe ay namangha sa talino ni Noah. Pagkatapos noon, umuwi na si Noah at tiyak na napansin na mula nang magsimula siyang maglingkod sa kanya, sunod-sunod na ang mga sorpresa na natatanggap niya. Sinasabi niya na hindi niya maintindihan kung bakit sinira ni Noah ang mahalagang estatwa, at sumagot siya na ito ay isang bagay lamang at ang mga bagay ay hindi kailanman tunay na kayamanan. Sabi ni Noah na ang tunay na kayamanan ay ang mga kaibigan na nagagawa natin sa daan, at pati na rin ang mga taong handang isakripisyo ang kanilang buhay para sa kanya. Lalo na ito sa kanyang kaso dahil ang kanyang mga stats ay tumataas batay sa kanyang relasyon sa mga tao sa paligid niya, at ang paggawa ng malaking pabor kay Oscar ay nagbigay sa kanya ng malaking pagtaas.
Si Shirley ay namangha sa kanyang ideolohiya, at sinabi ni Noah sa kanya na isa rin siya sa kanyang kayamanan. Ang buhay ni Noah bilang isang henyo prinsipe ay nagpatuloy pagkatapos nito, at 6 na taon ang lumipas na parang isang iglap, at ang 12 taong gulang na prinsipe ay handa na para sa mga bagong hamon at oportunidad. Naupo si Noah mag-isa sa mesa ng almusal habang sinisilbihan siya ni Zoe, ngunit ang atensyon niya ay nasa bagong katulong na si Gigi na abala sa pagtitig sa labas ng bintana. Tinanong siya ni Noah kung may bumabagabag sa kanya, at sumagot siya na ang pila ng mga taong nagdadala ng kanyang mga regalo sa kaarawan ay patuloy pa ring dumadami kahit na 3 araw na ang lumipas. Naiintindihan ni Noah kung bakit labis na naguguluhan ang kanyang bagong katulong at sinabi ni Zoe sa kanya na noong nakaraang taon, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga regalo sa loob ng 1 linggo. Nabigla si Gigi nang marinig iyon, at ipinaliwanag ni Noah na hindi lang basta matatanggap niya ang mga regalo at tapos na. Kailangan niyang maingat na gumawa ng listahan ng bawat regalo at ang kanilang nagpadala na hindi madaling trabaho. Kaya't isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaang katulong, si Evelyn, ang namamahala sa trabaho, at makakapagpahinga siya dahil sa kanya. Pagkatapos niyang matapos ang kanyang agahan, pumunta si Noah sa punong tanggapan ng Ministry of Military Affairs dahil personal na inatasan siya ng emperador na magtrabaho roon. Narating niya ang silid ng ministro ng mga usaping militar, na walang iba kundi ang ika-4 na prinsipe na si Henry. Sinalubong nina Henry at isang kabalyero si Noah bago sila nagpatuloy sa kanilang usapan. Sinabi ni Henry na nakatanggap sila ng isang imperial na utos na magpadala ng isang hukbo sa ilalim ng pamumuno ni Knight Captain Rhys upang supalan ang isang rebelyon sa mga timog na bahagi ng kanilang imperyo. Ang mga barbaro na nag-aaklas laban sa kanila ay sobrang tiwala at walang awa, at iyon ang dahilan kung bakit balak nilang durugan ang mga ito gamit ang buong lakas nila, ngunit gusto ni Henry ang opinyon ni Noah tungkol dito bago gumawa ng anumang hakbang. Ang plano niya ay may katuturan kay Noah na tumingin kay Rhys, na isang direktang nasasakupan ni Henry at isang kabalyero na napatunayan na ang kanyang kakayahan ng maraming beses sa larangan ng digmaan. Naniniwala si Noah na maaasahan nila si Rhys sa trabaho, ngunit bago iyon, tinanong niya ito ng isang tanong tungkol sa kung ilang sundalo talaga ang isasama nito. Ang kabalyero ay nagsimulang magpawis at nag-atubiling magbigay ng sagot na nagpagalit kay Henry, at agad siyang humingi ng paliwanag. Nahulog si Rhys sa lupa at humingi ng tawad, ngunit pinakalma ni Noah si Henry, sinasabing hindi ito seryoso. Pinapaalala niya kay Henry na ang mga general sa digmaan ay tumatanggap ng pondo mula sa imperial na korte batay sa bilang ng mga sundalong kasama nila, ngunit ang ilang general ay isinasama ang mga mangangalakal at iba pang mga katulong sa listahan upang makakuha ng mas maraming pondo na maaari nilang itago para sa kanilang sarili. Muling humingi ng tawad si Rhys kay Henry, na galit sa kanyang mapagsamantalang taktika, ngunit pinakiusapan ni Noah ang dalawa na magpaka-relax muna. Sinabi niya kay Rhys na karapatan niya ng buo kung gusto niyang kumuha ng mas maraming tao para tumulong sa kanyang hukbo, at maaari siyang kumuha ng kaunting bahagi para sa kanyang sarili mula sa pondo. Napagtanto rin ni Henry na kung magrerehistro sila ng mga hindi sundalo, maaari nilang ipagmalaki na mayroon silang mas malaking hukbo kaysa sa aktwal na mayroon sila, na magpapalakas ng takot sa kanilang mga kaaway. Pinuri niya si Noah sa pagtuklas ng pandarambong ng kanyang mga tauhan pati na rin kung paano ito maaaring magkaroon ng positibong epekto sa digmaan. Gayunpaman, sinabi ni Noah sa kanya na hindi nila maaring gamitin ang pamamaraang ito upang lokohin ang kanilang kaaway sa pagkakataong ito dahil inutusan sila ng emperador na magkaroon ng walang kapintasan na tagumpay, at hindi nila maaring ipagsapalaran ito. Tinanong niya si Rhys kung ilang dimilitar ang nerehistro niya para sa digmaan, at sumagot ang takot na kabalyero na nagdagdag siya ng humigit kumulang 2,000 dimilitar. Inutusan siya ni Noah na agad na kumuha ng parehong bilang ng mga tunay na sundalo at wala nang ibang pagpipilian si Rhys kundi ang tumanggap ng kanyang utos. Pagkatapos noon, sumulat si Noah ng isang tala para sa Ministry of Finance at sinabi kay Rhys na ibigay ito sa kanila. Ang tala ay magbibigay sa kanya ng pondo na katumbas ng 2,000 sundalo para sa iba't ibang layunin, at maaari niyang itago ang lahat ng perang iyon para sa kanyang sarili. Hindi naiintindihan ng kapitan ng mga kabalyero kung bakit siya binibigyan ng pera dahil sa kanyang katiwalian,
ngunit malamig na sinabi ni Noah na kapalit ng dagdag na perang ito, dapat niyang makamit ang perpektong tagumpay. Si Henry ay humanga sa kung paano ginagamit ni Noah ang bawat posibleng paraan upang pasiglahin ang kanyang mga nasasakupan, at habang pauwi na sila, tinanong niya ang kanyang nakababatang kapatid kung hindi pa siya nakakaranas ng digmaan. Kumpirmahin ni Noah at tiningnan ang kanyang mga stats na nasa level 1 pa rin dahil hindi pa siya nakakalaban sa isang tunay na laban. Sa imperyo, karamihan sa mga prinsipe at prinsesa ay namamatay ng maaga, at kahit na ang opisyal na dahilan ay palaging isang uri ng sakit, kadalasang pinapatay sila ng ibang mga royal na nagnanais ng higit pang kapangyarihan. Kaya naman, lahat ng mga prinsipe at prinsesa ay itinuturing na napakahalaga, at hindi sila pinapadala sa digmaan hanggang sa sila ay maging matatanda, maliban kung direktang inutusan sila ng emperador. Sinabi ni Henry kay Noah na siya ay 12 na, at dapat na siyang magkaroon ng karanasan sa tunay na labanan. Sumagot si Noah na agad siyang pupunta sa larangan ng digmaan sa sandaling mag-utos ang emperador, at sinabi ni Henry na hindi siya magkakaroon ng maraming kahirapan dahil may dala siyang isang maalamat na magic na espada. Maya-maya, biglang huminto ang karwahe ni Henry nang may isang batang babae na tumakbo sa harapan nito. Nagmakaawa siya sa sinuman na iligtas siya, at hindi nagtagal ay may grupo ng mga bata ring lumabas mula sa madidilim na eskinita. Sa likuran nila ay may ilang mga tulisan na gustong hulihin sila at ipadala sa Epstein Island. Hinawakan nila ang mga babae at sinubukang dalhin sila nang lumabas si Noah at inutusan silang huminto. Hindi nila alam ng mga tulisan kung sino ang kausap nila, at sinabihan nila si Noah na bumalik at uminom ng gatas ng kanyang mommy. Hindi pinansin ni Noah ang kanilang mahihinang pang-iinsulto at tinanong sila tungkol sa kanilang registration number dahil ilegal ang hindi nakarehistrong pangangalakal ng alipin sa imperyo. Ang mga tulisan ay naging marahas ng tanungin, ngunit mabilis na tinawag ni Noah si Leviathan at pinagsasaksak sila, na knockout sila nang hindi naman talaga pinatay. Lahat ay humanga sa kanyang kasanayan, kahit na hindi nila siya talagang nakikilala. Lumapit si Noah sa mga bata upang aliwin sila, nang biglang may lumabas na matandang mahina mula sa anino at binati siya. Malinaw niyang inamin na siya ang utak sa likod ng kalakalan ng mga alipin at binalaan si Noah na huwag siyang pakialaman dahil may suporta siya mula sa unang Prinsipe Gilbert. Napagtanto ni Noah na ang matandang tarantado ay isa sa mga kasosyo ni Epstein dahil sa kanyang pagiging tuso at matapang, at nagtataka siya kung paano niya dapat harapin ang sitwasyon ngayon. Sinabi ng matanda na iwanan na lang niya ang mga babae at magkunwari na wala siyang nakita, pero hindi kayang isakripisyo ni Noah iyon. Tinanong niya si Henry kung kilala niya ang lalaking ito, at tinanggihan ito na nakita na niya ang mukha nitong nakakapagpabalik ng sikmura. Sabi ni Noah na hindi niya rin alam kung sino siya, at habang sinusubukang ipaliwanag ng matanda ang kanyang sarili, ginamit niya ang sinumpang enerhiya ni Leviathan para patumbahin ito. Noah pagkatapos ay malakas na nagpahayag na kahit mga walang pangalang tulisan ay nag-aangkin na nagtatrabaho para sa unang prinsipe sa mga panahong ito. Sabi niya na maaaring lokohin siya ng mga karaniwang tao, pero siya at ang kanyang kapatid ay hindi maloloko. Naniniwala ang publiko sa sinasabi ni Noah matapos siyang kilalanin ng isang lalaki bilang matalinong prinsipe. Pagkatapos, inutusan ni Noah ang mga sundalo na hilahin ang mga lalaking ito patungo sa tahanan ng unang prinsipe at sabihin sa kanya na maling ginagamit nila ang kanyang pangalan. Samantala, nagpasya siyang dalhin ang mga bata sa kanyang tahanan upang aliwin sila, tulad ng ginawa ni MJ noong araw. Humanga si Henry sa mabilis na pag-iisip ni Noah, at ipinaliwanag niya na kung talagang nagtatrabaho ang mga lalaki para kay Gilbert, hindi niya sila mapapatay. Pero hindi niya rin maaring hayaan na makita ng mga tao ang isang prinsipe na nanunood ng ilegal na kalakalan ng mga alipin at walang ginagawa. Kaya't ginawa niyang mga peking alipin ang mga ito at ibinigay kay Gilbert, na malamang ay itatapon sila bilang mga pasanin. Mamaya, habang kumakain sina Noah at Henry, dumating ang butler upang maghatid ng mahalagang balita. Tinanong siya ni Henry kung ano ang nangyari, at sumagot si Noah na may dumating na mensahero mula kay unang Prinsipe Gilbert upang maghatid ng mensahe tungkol sa mga tulisan na nahuli nila. Pinasalamatan sila ni Gilbert sa pagdakip sa mga pekeng gumagamit ng kanyang pangalan at sinabi na inihahanda na niyang ipadala ang mga ito sa korte para sa tamang parusa, ngunit uminom sila ng lason at nagtapos ng kanilang buhay.
Alam ni Noah na kalokohan niya at si Gilbert ang pumihil sa mga lalaking iyon. Tinanong niya si Henry kung talagang may underground slave company si Gilbert, at siya'y nagpatunay. Sinabing si Gilbert ay namumuhay sa karangyan at nag-aaksaya ng pera ng walang kabuluhan, kaya tiyak na may mga ilegal na negosyo siyang pinapatakbo. Hindi maaring sisihin ni Noah ang kanyang nakatatandang kapatid sa pag-aaksaya ng pera dahil kahit siya ang unang prinsipe, siya ay anak ng isang alingaungaw at hindi kailanman magiging susunod na emperador. Noah thinks that the slave trade and private estates he owns are just a cover-up for something far more sinister, and Henry is taken aback at how quickly his 12-year-old brother figured that out. Kinabukasan, sinabi ni Noah sa mga batang nailigtas niya na may mga koneksyon siya at ngayon ay malaya na silang makauwi. Gayunpaman, wala nang tahanan ang mga bata na babalikan dahil ang kanilang mga pamilya ang nagbenta sa kanila noong una. Napagtanto ni Noah na kung babalik sila, ibebenta ulit sila ng kanilang mga pamilya, kaya nagpasya siyang alagaan sila. Inutusan niya ang butler na ayusin ang mga kwarto at trabaho para sa kanila, at kung may gustong mag-aral, siya na rin ang baalang mag-asikaso noon. Nabigla ang lider ng mga babae nang marinig ito at tinanong si Noah kung bibilhin niya sila. Sagot niya na hindi niya sila binibili at malaya silang umalis sa kanya kung kailan nila gusto. Pero kung mananatili sila sa kanya, hindi niya papayagan ang anumang pagtataksil. Sinabi ng butler na pasalamatan sila si Noah at saka sila dinala. Habang pinapanood niya silang umalis, naaalala ni Noah ang kanyang pilosopiya na ang mga tao ay kayamanan at iyon ay nagpapaalala sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang gustong gawin. Tinawag niya si Evelyn sa kanyang opisina at nagsimula siyang magulat na lahat ng kanyang mga regalo sa kaarawan ay nakolekta na. Sumagot si Noah na alam na niya iyon at sa kanya itinutulak ang isang sobre patungo sa kanya. Nagtataka si Evelyn tungkol doon at sinabi ni Noah na pinapaalis siya sa kanyang serbisyo upang maging isang opisyal ng gobyerno na namamahala sa isang rehiyon sa kanyang teritoryo. Hindi alam ni Evelyn kung paano tutugon sa pagkakapromote mula sa isang katulong patungo sa alkalde, at sinabi ni Noah na siya ang pinakamatalino sa kanyang mga katulong at ang simpleng paglilingkod sa kanya ay isang pag-aaksaya ng kanyang talento. Handa nang tanggihan ni Evelyn ang promosyon para lamang makapaglingkod kay Noah, ngunit sinabi niya sa kanya na kung mapatunayan niyang magaling siyang tagapangasiwa, papurihan siya ng mga tao dahil sa pagkakaroon ng magandang mata para sa talento. Inutusan niya siyang umalis sa mansyon at magtrabaho para sa kanya, at iyon na ang lahat ng kailangan niyang marinig. Di nagtagal, tinawag si Noah ng emperador na narinig ang tungkol sa kung paano niya ipinagtanggol ang karangalan ni Gilbert. Sumagot si Noah na lahat ng iyon ay nagkataon lamang dahil ang tanging layunin niya ay iligtas ang mga bata at hulihin ang mga kriminal. Napagtanto niya na si Gilbert mismo ang nagulat sa emperador tungkol sa insidente upang maiwasan ang anumang backlash at upang magmukhang inosente sa harap ng lahat. Sinabi ng emperador na nakakalungkot na mayroon pa ring mga maruruming kriminal na malayang naglalakad sa mundong ito. Tinanong niya si Noah tungkol sa parusa para sa kanila at sinabi ni Noah na ayon sa batas, ang pinuno ay kailangang putulin ang kanyang kanang braso at ang lahat ng iba pa ay kailangang ipadala upang maglingkod sa hukbo sa Afghanistan. Sinabi ng emperador na hinarap ni Noah ang mga kriminal ng hayagan at inaresto sila, ngunit kung siya ang nasa sitwasyon, magpapanggap siya at papaluan ng mga kriminal para mahuli sila sa akto. Nagbiro ang punong ministro na magiging isang krimen ito laban sa pamilyang imperial at papatayin ang mga kriminal, at habang lahat ay tumatawa, nagpasya si Noah na suriin ang katotohanan. Sabi niya na kung ang emperador ay nagtatago at hindi alam ng kriminal kung sino ang kanyang sinasaktan, ito ay magiging simpleng pananakit lamang at hindi isang krimen laban sa imperial na pamilya. Nagtahimik ang korte nang marinig ito at naramdaman ni Noah na lumampas siya sa kanyang hangganan sa pagwawasto sa punong ministro sa isang hypothetical na sitwasyon. Gayunpaman, bago siya makapag-sorry, tumawa ang emperador at sinabi sa punong ministro na siya ang nanalo sa postahan. Nalilito na si Noah kaya sinabi ng emperador sa kanya na naglagay siya ng postahan sa punong ministro upang makita kung kayang ituwid ni Noah ang kanyang mga pagkakamali pagdating sa pag-unawa sa batas. Nagtataka si Noah kung ano ang silbi ng pagsubok sa kanya at agad na dumating ang kanyang sagot nang italaga siya ng emperador bilang bagong ministro ng hustisya. Ang korte ay nag-init sa pagkarinig nito at pumapalakpak sila kay Noah,
Sinasabi na siya lamang ang pangalawang prinsipe pagkatapos ni Henry na naging ministro. Walang ideya si Noah kung paano tutugan, pero ang emperador at ang punong ministro ay ngumiti at nagpalitan ng mga tingin na puno ng kasiyahan na lalo lamang nagpalito sa kanya. Kinagabihan, pumunta siya upang mag-enjoy sa pag-awit ni Ollie, ngunit ang isip niya ay abala pa rin sa nangyari sa korte. Iniisip niya na may mas malalim na dahilan kung bakit siya itinalaga ng emperador bilang ministro ng hustisya, subalit nagpasya siyang walang magandang ay dudulot ang sobrang pag-iisip ngayon at nagpasya na lang na mag-enjoy sa palabas. Kasabay nito, nakatanggap ang emperador ng isang nakababahalang ulat mula sa punong ministro, at pinili niyang siya na ang baalang humawak nito dahil may mas mahalaga siyang bagay na kailangang asikasuhin na hindi na niya kayang ipagpaliban pa. Kinabukasan, pumunta si Noah sa Ministry of Justice na magiging bago niyang opisina. Binuksan ni Shirley ang pinto ng karwahe at naglakad si Noah sa harap ng mga empleyado ng Ministry of Justice na sabik na naghihintay sa kanya. Pagdating niya sa kanyang opisina, binati siya ng pangalawang ministro na si Viney, at naisip ni Noah na tiyak na napakahusay at masipag nito kung umabot siya sa ganitong posisyon sa napakabatang edad. Tinanong siya ni Noah tungkol sa job profile ng ministro ng katarungan, at sinabi ni Viney na mayroon siyang dalawang pangunahing tungkulin. Ang unang tungkulin ay i-coordinate ang lahat ng mga korte sa buong Mearns Empire, at ang pangalawang tungkulin ay direktang hawakan ang mga seryosong krimen tulad ng rebelyon na naganap sa kanyang teritoryo 6 na taon na ang nakalipas. Tinanong ni Noah si Viney kung siya rin ba ay nagsisilbing hukom sa ilang mga kaso, at siya ay tumango. Ang susunod na tanong ni Noah ay nahuli siya sa hindi inaasahang pagkakataon nang tanungin niya ang pangalawang ministro kung magkano ang natatanggap niyang suhol taon-taon. Nagsimula ng magpawis si Viney habang tinatanggihan ang pagkuha ng suhol, pero sinabi ni Noah na ayos lang iyon sa kanya, at gusto lang niyang malaman kung magkano ang kinikita niya. Nangako siya na kalilimutan na niya ang lahat ng ito kapag lumabas na sila ng kwarto at nagpasya si Viney na pagkatiwalaan siya. Ipinahayag niya na hindi siya kasing tiwaling ng iba pang mga opisyal dito, kaya't halos hindi siya tumatanggap ng higit sa $1,000 na suhol taon-taon. Samantala, ang mga taong nagtatrabaho sa ilalim niya ay tumatanggap ng 10 beses na mas maraming suhol kaysa sa kanya, ngunit hindi siya makasabay sa kanila dahil sa isang patakarang ipinataw niya sa kanyang sarili. Sinabi niya kay Noah na hindi siya tumatanggap ng suhol sa mga kaso ng pagpatay, dahil madali itong mahahayag, at kung ang nag-aakusa ay isang marahas na tao, maaari siyang maging biktima rin. Upang tapusin ang kanyang pahayag, sinabi ni Viney na tumatanggap siya ng suhol lamang sa mga kasong maaaring magtungo sa alinmang direksyon. Pagkarinig nito, agad na sinulatan siya ni Noah ng bagong payslip, binibigyan siya ng taunang sahod na $5,000, na 10 beses na mas mataas kaysa sa kinikita niya mula sa suhol sa isang taon. Nabigla si Viney nang makita ito, at sinabi ni Noah sa kanya na kapalit nito, hindi siya tatanggap ng anumang suhol habang nagtatrabaho siya dito. Ngayon ay naisip ni Viney kung bakit ginawa ng emperador na ministro ng katarungan ang isang 12 taong gulang na bata. Tinanggihan niya ang pagtaas ng sahod, sinasabi kay Noah na titigil na siya sa pagtanggap ng suhol kahit walang ganitong insentibo. Nangako siyang tapat na maglilingkod para sa layunin ni Noah mula ngayon, at kahit na medyo nagdududa si Noah sa kanyang tunay na motibo, nakakuha siya ng magandang pagtaas sa kanyang estadistika mula sa paggawa sa kanya bilang isang katulong, kaya tinanggap niya siya bilang kanyang tapat na nasasakupan. Kinagabihan, nagdaos si Oscar ng isang magarbong salo-salo sa kanyang hardin upang batiin si Noah sa pagiging ministro. Nagpasalamat si Noah sa kanya para sa salo-salo at sumagot si Oscar na talagang masaya siya na naging pangalawang prinsipe-ministro si Noah pagkatapos ni Henry sa 50 taong paghahari ng kanilang ama. Tinanong ni Noah kung may dahilan kung bakit ginawa siyang ministro ng katarungan ng kanilang ama, at sumagot si Oscar nang walang pakialam na paborito siya ng emperador. Hindi may kakaila ni Noah iyon, dahil si Henry ay nakamit ang iba't ibang tagumpay sa larangan ng digmaan upang maging ministro ng militar. Sa kabilang banda, wala pa siyang nagagawa na nagpaparamdam sa kanya na karapat-dapat siyang maging ministro ng katarungan. Gayunpaman, may iba pang bagay na nagpapabahala sa kanya. Tinanong niya si Oscar kung naaalala pa nito ang kwento kung paano ang kanilang imperyo ay nasa bingit ng pagkawasak dahil sa mga panloob na puwersa.
Naalala ni Oscar ang kwento at ang dahilan nito ay dahil ang prinsipe ng Corona ay pinipili mula pa sa kapanganakan, at ang iba pang mga prinsipe ay hindi na nag-abala pang subukan. Nagsimula silang mamuhay sa kasiyahan at sinayang ang yaman ng imperyo habang lumilikha ng mga problema, kaya't binago ng emperador ang sistema. Tiniyak niyang binigyan ng teritoryo ang lahat ng prinsipe upang pamahalaan pati na rin ang dekalidad na edukasyon, upang sila'y maging mga karapat-dapat na pinuno. Tinanong ni Oscar si Noah kung bakit niya ito binanggit ngayon, at sumagot siya na baka may ibang intensyon ng emperador sa paggawa sa kanya bilang ministro. Nabigla si Oscar nang mapagtanto na pinaghihinalaan ni Noah na may balak ang kanilang ama na gawing prinsipe ng Koro nang siya sa anumang paraan. Bigla siyang tumayo sa kanyang pwesto, na nagdulot ng pagtigil sa mga pagdiriwang, at sa mga sandaling iyon, dumating ang kanyang butler upang maghatid ng mensahe. Ang mensaheng iyon ay nagpagising kay Oscar at sinabi niya kay Noah na tama ang kanyang teorya. Kakalabas lang niya na ang emperador ay gagawing ministro ng pananalapi siya bukas, at malamang ginagawa niya lahat ito para bigyang pressure si Albert na pagbutihin ang kanyang laro. Sa ibang bahagi ng lungsod, isang pangkat ng mga Royal Guard ang sumugod sa isang gusali at inaresto ang isang ministro at ang kanyang mga kasabwat na nagbabalak laban sa emperador. Ipinagbigay alam ng punong ministro sa emperador tungkol dito, sinasabi na inamin ng ministro na sinusubukan niyang pilitin ng hari na magbitiw upang makuha ni Prinsipe Albert ang trono. Naiintindihan ng emperador na 3 dekada ng prinsipe ng Koro ng si Albert, at tiyak na nararamdaman ito na panahon na para umupo siya sa trono. Gayunpaman, walang ebidensya na siya ay kasangkot sa baluktot na plano na ito, at wala nang magagawa ang emperador sa kanya. Tinanong niya ang punong ministro tungkol sa usapin kay Oscar at nalaman niyang may ideya na si Oscar tungkol sa kung ano ang mangyayari. Nagulat ang emperador nang marinig ito, ngunit nang malaman niyang kasama si Noah, agad niyang ibinigay ang kredito sa pag-decode ng kanyang plano sa bunsong prinsipe. Sabi niya na ang kanyang mga panganay na anak, sina Gilbert at Albert, ay hindi sapat ang kakayahan upang pamunuan ang bansang ito, at ang kanyang pag-asa ay nasa mga anak na sina Henry, Oscar, at Noah. Masaya siya sa sinuman sa kanila na mauupo sa trono, basta't malampasan nila ang kanyang mga pagsubok. Kinabukasan, tumanggap si Noah ng ulat tungkol sa sabuatan laban sa emperador, at siya ang dapat na maging hukom sa usaping iyon. Tinanong siya ni Viney kung ano ang dapat nilang gawin, at walang nakakaalam na ang dahilan ng kanyang pag-aalinlangan ay dahil lahat ng palatandaan ay patungo kay Albert sa balak na pagsasabuatan, ngunit wala silang totoong ebidensya laban sa kanya. Walang nakakaalam na may mga probisyon para sa mga miyembro ng imperial na pamilya na makatanggap ng magaan na parusa, ngunit sa kaso na subukan nilang patalsikan ang emperador, sila ay papatayin sa pamamagitan ng paghahati sa kanilang katawan. Gayunpaman, ang pagpatay sa prinsipe ng Corona dahil sa pag-aaklas laban sa emperador ay magugulantang ang buong imperyo, at walang nakakaalam na ayaw iyon ng kanyang ama. Alam niyang ayaw ng emperador na lumabas ang pangalan ni Albert sa kaso, pero kung magpapatuloy ang investigasyon, maaaring may magsalita at ibulgar ito. Sa isip ang lahat ng iyon, dumating si Noah sa isang hatol at diretso siyang pumunta sa opisina ng emperador upang sabihin ang hatol. Sabi niya na ang lahat ng kasangkot sa sabuatan ay agad na papatayin, at masaya ang emperador sa desisyong iyon. Alam ni Noah na karaniwan, ang mga kriminal ay pinapatay sa araw ng taunang pagpapatupad ng parusa, pero maaari niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan bilang ministro ng hustisya upang pabilisin ang prosesong iyon upang hindi lumabas ang pangalan ni Albert. Masaya ang emperador nang marinig iyon, at agad niyang inutusan ang kanyang katulong na dagdagan ng $1,000 ang taunang sahod ni Noah. Pinaabot niya ang kanyang kamay at sinabihan siyang ipagpatuloy ang mahusay na trabaho, na lalong nagpapatibay kay Noah na lahat ng ito ay tungkol kay Albert. Sa ganitong pagkakataon, bumalik si Noah sa Ministeryo ng Katarungan kung saan tumakbo si Shirley patungo sa kanya upang ipaalam ang isang emerhensya. Natagpuan ni Noah ang mga kabalyero na nagbabantay sa ministeryo na labis na nasugatan, at isa sa kanila ay patay na. Sinabi ng isa pang kabalyero sa kanya na nandoon pa rin ang mga salarin. Sinabi ni Noah kay Shirley na kontaken si Henry para sa backup, pero napagtanto niya na kainahinala ang timing ng pag-atake na ito. Binago niya ang kanyang plano at sinabi kay Shirley na tipunin ang kanilang mga kaalyado at hadlangan ang ministeryo,
hindi pinapayagang pumasok o lumabas ang sinuman maliban sa kanya. Kinuha niya ang Leviathan at pumasok sa loob ng gusali upang makakita ng mas maraming patay na sundalo at natatakot na mga opisyal. Sinabi ni Noah sa lahat na magtago at hindi nagtagal ay nakita niyang isa sa mga mananakop ay sinasaksak ang isang opisyal. Sinalubong niya ang salarin at mabilis itong pinabagsak. Sinubukan ng umaatake na gumamit ng lason para tapusin ang kanyang buhay, ngunit ginamit ni Noah ang kanyang mga singsing na kalasag upang pigilan siyang inumin ito. Dumating na lang ang tatlong intruder pa, at sinugod nila si Noah, na mabilis na neresolba ang sitwasyon gamit ang kanyang kahusayan sa paggamit ng espada. Pinigilan niya rin silang uminom ng lason at hindi nagtagal, si Viney ay tumakbo papunta sa kanila. Namangha siya nang makita niyang tinalo ni Noah ang lahat mag-isa, ngunit gusto malaman ni Noah ang mga nasawi. Sinabi ni Viney sa kanya na bukod sa kanilang mga gwardya, lahat ng mga rebelde na nahuli nila noong nakaraang araw ay patay na, at agad na naisip ni Noah na ang mga lalaking ito ay mga mamamatay tao na ipinadala ni Albert upang tapusin ang kanyang mga natitirang gawain. Agad siyang naghiwa gamit ang Leviathan, na nagulat si Viney. Gayunpaman, sinabi ni Noah sa kanya na ang mga mamamatay tao ang gumawa nito at tinanong siya kung ano ang parusa sa malubhang pagkapinsala sa isang prinsipe. Sabi ni Viney na ang mga sumalakay ay agad na pinatay at sinabi ni Noah na ipagpatuloy na yon. Pagkatapos ay tumanggap siya ng paggamot habang bumalik si Viney upang ipaalam sa kanya na tapos na ang pagbitay. Masaya si Noah na nahinto niya ang mga mamamatay tao mula sa pagkakaaresto at pagbanggit ng pangalan ni Albert at sinumpa ang tanga at walang ingat na prinsipe ng Koro nang dahil sa kanyang kapabayaan. Kinabukasan, tinawag siya ng emperador na nagtanong kung kumusta na siya. Sumagot si Noah na mas mabuti na siya ngayon at pagkatapos ay tinanong siya ng emperador kung talagang sapat ang kasanayan ng mga mamamatay tao upang sugatan ang isang katulad niya. Alam ni Noah na itatanong ito ng emperador dahil ang kanyang intelligence network ay tiyak na nagsabi na sa kanya ang lahat. Naglabas si Noah ng ilang diplomatikong kalokohan tungkol sa mindset na mas mahalaga kaysa skill set na tanging ang hari lamang ang makakaintindi dahil pareho silang nasa parehong frequency. Sinasabi niya na talagang ipinagmamalaki niya si Noah at sana lahat ng kanyang mga anak ay katulad niya. Masaya si Noah na marinig iyon at pagkatapos noon, inimbitahan siya ng emperador na maglakad. Pinag-uusapan niya kung paano siyam sa 10 emperador na tinawag na mga dakilang pinuno ay nagkaroon ng nakakahiya na wakas. Napagtanto ni Noah na binibilang niya ang sarili sa mga dakilang pinuno, na malinaw na totoo, at kung nagtagumpay ang sabwatan ni Albert, siya ay mapapahiya bilang isang matandang senil na hindi man lang makontrol ang kanyang mga anak. Naiintindihan din niya na hindi parurusahan ng emperador si Albert, dahil kahit iyon ay makasisira sa kanyang reputasyon bilang emperador na iniwan ang kanyang prinsipe. Bigla siyang nakaisip ng isang ideya at humingi ng pabor sa emperador. Sinabi niya na hinirang niya sina Henry, Oscar, at siya bilang mga ministro, na isang napakabagong bagay sa mahabang kasaysayan ng imperyo. Sabi ni Noah na maaaring may mga tao na makahanap ng mga pagkukulang sa sistemang ito, kaya dapat siyang magtalaga ng isang tao upang mag-supervise sa kanila at tiyakin na ginagawa nila ng maayos ang kanilang trabaho. Iniisip ng emperador na maaari niyang ipasa iyon sa kanyang pinagkakatiwalaang punong ministro, ngunit may ibang plano si Noah. Iminungkahi niya na maaaring italaga ng emperador si Albert bilang prinsipe ng punong ministro dahil siya ay nasa itaas ng kanilang tatlo sa hierarkiya, at maaari niyang pangasiwaan at i-coordinate ang mga ito. Nagalit ang emperador sa mungkahing ito at agad na sinabi kay Noah na umuwi na at magpagaling hanggang sa ganap na gumaling ang kanyang mga sugat. Nagsimula na siyang umalis, ngunit pinapaalala ni Noah sa kanya na kahit sino na may 4 na selula ng utak ay makakaintindi na si Albert ay nagiging hindi na mapagpasensya matapos maipit bilang koro ng prinsipe sa loob ng 30 taon. Kailangan lang niya ng kaunting dagdag para maging kontento, at gusto ni Noah na italaga ng emperador si Albert bilang kanyang kapalit habang siya ang may huling salita sa mga usapin. Sa tingin ng emperador, bibigyan nito si Albert ng higit pang kapangyarihan kaysa sa sinumang ministro, na hindi magandang bagay, at maaari niyang hadlangan ang mga mahalagang usapin na makarating sa kanyang atensyon. May solusyon din si Noah para dyan. Sabi niya na kung pakiramdam ng 3 prinsipe ng ministro na nagkamali si Albert sa pagtanggi sa isang mahalagang bagay,
maaari silang direktang humiling sa emperador mismo. Sa ganitong paraan, wala talagang kapangyarihan si Albert, pero magkakaroon pa rin siya ng titulo na magpapasikat sa kanya. Talagang humanga ang emperador sa henyong ideyang ito at pinasalamatan niya si Noah sa pagbanggit nito. Sang-ayon siya na ipatupad ang sistemang ito sa lalong madaling panahon at pagkatapos ay ginulo ang buhok ni Noah, sinasabing sayang at hindi siya ipinanganak ng mas maaga. Naiintindihan din ni Noah na ang kanyang ama ay isang matalinong tao na mabilis na nakakaunawa kung ano ang pinakamabuti para sa kanyang mga tao, at habang tumatagal ang kanyang paghahari, mas magiging masaya ang mga mamamayan. Pagkatapos, idineklara ng emperador na nararapat si Noah ng gantimpala para sa kanyang ideya at walang halagang pera ang sapat. Sinabi niya sa kanyang katulong na pupunta sila sa silid ng kayamanan, na puno ng mga walang halagang bagay mula sa kasaysayan ng kanilang imperyo. Naalala ng emperador kung paano minsang kinuha ni Noah ang singsing na kalasag mula sa imbakan ng kayamanan, at hiniling niya na pumili rin siya ng isang bagay sa pagkakataong ito. Agad na ginamit ni Noah si Leviathan bilang radar upang makahanap ng mahalagang bagay, at nakakita siya ng isang maliit na kahon. Nagulat ang emperador nang makita niyang pinili iyon ni Noah, at pagdakay nang binuksan ni Noah ang kahon, isang naglalagablab na buhawi ng apoy ang lumamon sa kanya.